Nakita ng kasama ko sa dorm ang isang maliit na puting ahas. Sabi niya gusto niyang alagaan ito sa dorm. Sinabi ko sa kanya na maraming virus ang wild na ahas, at bawal mag-alaga ng alagang hayop sa dorm. Hinihikayat ko siyang ipasa ito. Hindi siya nakinig. At hindi ko alam kung bakit. Mula noon, sa aking kama, paminsan-minsan ay may lumalabas na mga piraso ng katawan ng maliliit na hayop. Nabugbog din ang daliri ng aking 5 taong gulang na kapatid na babae, Chen Chen. Bilis, Xiaobai, tumakbo. Gusto kanyang patayin. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi ko inaasahan. Pagkaraan ng 4 na taon, pamilya namin ay pinagsama-samang kinagat ng mga ahas hanggang sa mamatay. Min Yu. Nasugatan ang maliit na puting ahas na ito. Gusto kong alagaan ito sa dormitoryo. Bigla akong nabuhay muli. Noong araw na kinuha ni Yuke ang maliit na puting ahas. Min Yu, ano sa tingin mo? Simula pa noong unang taon sa kolehiyo, ayaw na niya sa akin si Yuke. Alam niyang natatakot ako sa ahas, pero dinala pa rin niya ang maliit na puting ahas. Sadyang tinanong pa ang opinyon ko. Mukhang mula pa sa simula, may masamang intensyon siya. Min Yu, tingnan mo, nasaktan na ang maliit na puting ahas. Ang kawawa naman. Kung gusto mong alagaan, alagaan mo na. Min Yu. Noong nakaraan, ganito rin sila. Gusto nilang pigilan ako kay Yuke. Sinunod ko ang sinabi. Ang ganitong ligaw na ahas, maraming bakterya ang katawan nito. Hindi lang ito delikado. At saka mga babae, takot sila sa ganitong malambot na hayop. Kung sakaling matakot ang iba at may kagat, tayong lahat ang mapaparusahan. Kunin mo na agad yan sa akin. Gusto ko talagang alagaan ito. Ikaw lang ang class monitor. Hindi mo ako ina. Bakit mo ako pipigilan? Yuke. Bawal mag-alaga ng ahas sa dormitoryo. Itapon mo na agad yan. Min Yu. Hahay, susubukan mo bang magreklamo kay instructor? Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ikaw mismo ang ayaw makinig. Wala na akong magagawa. Akala ko siya ang mag-aalaga sa maliit na ahas. Dinala sa istasyon ng tulong. Ngunit hindi ko inasahan. Napakakawalan niya ang ahas sa hardin ng paaralan. At araw-araw ay may dalang pagkain. Para pakainin ito. Xiaobai. Huwag mo akong sisihin. Siyang nagdulot sa atin na maghiwalay. Hindi ko maibigay sa'yo ang isang tahanan. Ang mga salitang ito ni Yuke, direktang nagdulot ng pagkamatay ng buong pamilya ko. Sino mang gustong pigilan si Yuke sa buhay na ito, ay pwede namang pigilan. Basta't ako, hindi ko na uulitin ang ganitong malas. Hindi ako nag-aalaga ng panandalian lang Kahit na gumaling na ito, ipagpapatuloy ko pa rin ang pag-aalaga. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na ngayon. Wala naman akong reklamo. Tingnan mo ito. Ang ganda-ganda nito. Alagaan mo lang ng maayos. Hindi ako tutol na mag-alaga ka ng ahas sa dorm. Sa bagay na yan, wala talaga akong masabi. Kailangan ko pang mag-part-time sa fried chicken shop. Uunahan na kita. Yuke. Mag-isip-isip ka pa sana. Sa dorm naman tayo natutulog. Hindi rin maganda mag-alaga ng ahas. Walang anuman na kailangang pag-isipan. Kahit si Minyo bilang class president, hindi nagsalita. Anong reklamo mo? Ang pakiramdam ng muling pagkabuhay ay sobrang ganda. Class President, sabihin mo kay Yuke, na alisin ang ahas. Nakakatakot talaga. Kung ilalagay ang ahas sa dormitoryo, bakit hindi ka na lang mismo ang nagsabi? Hindi ako makapangyari. At kahit sabihin ko, hindi niya ako pakikinggan. Bakit ka natatakot? Si Yuke ay katulad natin, isang karaniwang estudyante. Bakit tayo matatakot sa kanya? Pangulo ng klase. Alam mo na yun, di ba? Si Yuke ay nasa student council. At siya pa ang pinuno ng departamento ng mga kredito. Kapag may naka-offend sa kanya, gagawin niya ang lahat ng paraan upang tumingin sa taong iyon, bawas ang puntos. Oo nga. Kung masyadong madami ang mababawasan na puntos, hindi lang makakakuha ng scholarship, may posibilidad pang ma-retain sa klase. Oo. Kami ay mga ordinaryong estudyante lang, kaya hindi namin matapang na makipag-away sa kanya, kaya hindi ako magdadalawang isip na manakit. Syempre naman, ikaw ang class president, ang guro sa klase at iba pang mga guro sa asignatura, ay sobrang gusto ka. Kahit pa na si Yuke ay magbawas ng puntos sa'yo, wala rin itong silbi. Dahil sa pagbabanta ni Yuke na magbawas ng puntos, wala itong silbi sa akin, kaya talagang hindi siya natuwa sa akin. Palagi na lang akong pinapahirapan. Oo nga, leader, tulungan mo na, please. Ikaw lang ang may lakas ng loob na makagalit sa kanya. At saka, ang cute-cute ng maliit na puting ahas. Ilagay natin sa dorm namin. Baka makapagdala pa ito ng swerte. Takot naman kaming lahat. Ikaw bilang class president, hindi mo ba dapat ayusin ito? Ako ang class president.
Pero kahit sabihin mo pa, wala akong magagawa. May mga tao na nag-aalaga ng alagang hayop. Kayo naman dalawa. Kung hindi nyo kaya, pumunta kayo sa advisor ng klase. May problema ka ba? Anong nangyari? Walang anuman. Kung walang problema, matulog ka na. Hindi ko alam, malapit nang magpatay ng ilaw. Mag-ingat kayo, baka bawasan ko ang puntos nyo. Anong tunog yun? Parang galing sa kahon. Nasa loob ng ahas. Baka nagugutom ito. Nagbigay ka ba sa kanya ng pagkain? Wala. Hindi pa ako kumain ng hapunan. Walang gana akong alalahanin pa yan. Tigilan mo na ang ingay. Bibigyan kita ng pagkain bukas. Noong nakaraang buhay, nang makita ni Yuke na natatakot ako sa maliit na puting ahas, pinapangalagaan niya ito ng sobra. Lagyan ng gamot at pakainin siya. Malapit ng yakapin at ihiga sa unan para matulog ng magkasama. Bakit ngayon ang tagal mong mainis? Dahil ba nakita niya ako? Walang reaksyon kay Little White Snake, kaya akala niya useless ang ahas na ito, kaya hindi na siya nag-aalala. Ngayon, hindi pa rin inaalagaan ni Yuke ang maliit na puting ahas. Noong araw na iyon sinabi ni Yuke, nabibigyan niya ito ng pagkain kinabukasan. Pero lumipas na ang ilang araw. Hindi ko pa siya nakitang pinapakain ng ahas na ito. May sugat na ang ahas na ito sa katawan. Ngayon ay lalo pa itong pinahirapan. Sa tingin ko, malamang hindi na ito tatagal. Pero okay lang kahit mamatay na, para hindi na tayo kagatin. Tama nga. Hindi ako pumipigil kay Yuke na mag-alaga ng ahas. Sa tingin niya, wala itong saysay. Hindi na muna natin papansinin. SHH. Itong tingin. Napakatalam ng isipan nitong ahas na ta. Hindi ko pwedeng hayaan na maulit ang trahedya noong nakaraang buhay ko. Sargento, saan ka pupunta? Huwag kang matakot. Aayusin ko ang sugat mo. Halika, kainin mo na. Busog ka na, mas mabilis kang gagaling. Ang bait mo talaga. Minyu, gusto mong sabihin na, itapon mo ang maliit kong puti, hindi ko papayagan. Nabulag ka ba? Bakit mo siya pinapakain? Gusto mo ba siyang alagaan? Ang maliit na puting ahas ay buhay din naman. Kung ayaw mo siyang alagaan, hintayin mo munang gumaling siya. Ipapadala ko ito sa sentro ng pangangalaga ng hayop. Walang paraan. Si Bay ang akin. Hindi mo kailangang mag-alala. Huwag mong subukang dalhin siya. Sige, alagaan mo ng mabuti. Pupunta ako magtrabaho part-time. Minyu, ibaba. Minyu, hintayin mo ako. Hello, class advisor. Anong nangyari? Minyu, umuwi ka na agad sa dormitoryo. Minyu, ikaw ba ang nag-aalaga nitong ahas? Hindi. Si Yuke ang nag-aalaga. Minyu, huwag kang magbintang ng basta-basta. Ito ang ahas na ikaw ang nag-aalaga. Ikaw na classmate. Paano mo nagawang mag-alaga ng ganitong delikadong alaga sa dormitoryo? Alam mo ba? May nagreklamo na sa akin tungkol dito. Ngayon ikaw, dali, alisin mo na yung bagay na to. Mag-i-inspeksyon ng student council sa kalinisan ngayon. Bigla itong umakyat. At sinubukan pang pumagat. Student council. Siguradong si Yuke na naman ang may kagagawan nito. Minyu, hindi ba't araw-araw mong pinapakain ang ahas na yan? Hayaan kitang pakainin ito ng mabuti. Minyu, matagal na kitang pinagsabihan. Huwag mag-alaga ng ahas sa dormitoryo. Matatakot ang mga kaklase mo. Bakit ayaw mong makinig? Malinaw na ikaw ang nagdala ng ahas na ito. Wala akong kinalaman dito. Kung ayaw ninyong maniwala, guro, pwede ninyong tanungin ng iba pang mga kaklase. Ako, hindi ko rin alam kung kanino galing ang ahas na ito. Pero ang nag-aalaga sa kanya araw-araw ay si Minyu. Tama. Nakita ko rin iyon. Si Yuyu ang patuloy na nag-aalaga sa ahas na ito. Inuusig niyo ako ng ganito. Wala na bang konsensya? Anong nangyayari sa'yo, kaklase? Kung inalagaan mo na. Kung ayaw mong aminin, ayos lang. Bakit pa nagbibintang? At nanggigipit sa ibang kaklase? Ikaw nga si Minyu. Ikaw pa ang class president. Paano mo magagawa yan? Ito ba ang sinasabi mong mabuting class president? Ang bagay na ito ay naging napakalaki. Ayaw pa rin niyang aminin ang pagkakamali. Ako ay napilitan na lang sundin ang patakaran ng paaralan. Bilang leader, mas maganda siguro kung pag-iisipan pa natin ito ng mabuti. Si Minyu ay talagang mahusay sa pangkalahatan. At siya ay
nakakuha na ng rekomendasyon para magpatuloy sa mas mataas na antas. Maaaring may ibang dahilan pa sa likod nito. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Guro, ang sabi mo ay sobrang paborito na. Si Minyu bilang class president, dapat siyang maging halimbawa, hindi ba't unfair yan? At saka, kahit ganito siya, nakapasok pa rin siya sa graduate program. Ano ang iisipin ng ibang kaklase? Tama. Dapat itong harapin ng seryoso. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat maging leader ng klase, at lalong hindi karapat-dapat sa scholarship. Ang ahas na ito ay hindi talaga akin. Nandito na si Minyu sa ganitong oras. Huwag mo nang itanggi pa. Mas mabuti pang umamin ka agad para mabawasan ang parusa. Kung ganito kayo magpumilit, huwag niyong sisihin kung tuluyan kung ayusin ang problema. Guro, may ebidensya ako. Mapapatunayan ko na hindi akin ang ahas na ito. Minyu, ang sama mo naman. Nakadala ka pa ng voice recorder. Simula noong first year ka, ninakaw mo ako at sinabing nagnanakaw ako. Natutunan ko na, nakadala ng voice recorder. Ikaw, tingnan mo, nasaktan ng maliit na puting ahas. Nakakaawa naman. Kahit na hindi mo ito dinala, pero pinapakain mo pa rin siya. Iyon ay totoo. Mas ikaw pa ang parang amo niya kaysa sa akin. Guro, tagapamahala ng klase. Ang dahilan kung bakit pinapakain ko ang maliit na puting ahas ay dahil sa pakiramdam ko may kaluluwa ang lahat ng bagay. Hindi ko kayang panoorin na mamatay ang ganitong buhay. Mali ba yun? Sige na, dahil ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Huwag na nating pag-usapan pa. Ano man ang mangyari, hindi pinapayagan ang pag-aalaga ng alagang hayop sa dormitoryo. Yuke, ikaw ang nagdulot ng problemang ito, kaya kailangan mo na ayusin ang ahas na ito. At ikaw rin, Minyu, bilang class president, hindi mo nagampanan ang iyong responsibilidad sa pagbabantay. May kasalanan ka rin. Ako ang nagkamali. Aayusin ko ito, pinuno. Naiintindihan na nila ang pagkakamali, at aayusin din nila ito. Tayo na. Ay, mag-ingat ka. Nandyan pa si Xiaobay. Ito ang alaga ko. Anong pakialam mo? Saan mo ito dadalhin? Saan ko gustong dalhin? Doon ko dadalhin. Wala kang pakialam. Hala. Kung hindi, ibigay mo na lang sa akin. Kailangan mo siyang alagaan. Hindi pa ganap na gumaling ang sugat niya. Ako na ang nag-aalaga sa kanya ng ilang araw na. Mas mabuti pang ikaw na lang ang magpaalam sa kanya. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin. Hanggang mapalaki ko ito. Tsaka ko ito palalayain sa gubat. Ang pangit mong ahas. Nang aagaw at nagsisinungaling. Ako ang tunay mong amo. Gusto mo ba ito? Ayaw kitang ibigay. Ngayon ko na ito ilalabas para palayain. Ay naku, huwag mo siyang paikutin ng ganito. Hindi siya magiging komportable niyan. Pasensya na, Minyu. Hindi namin sinasadyang sabihin iyon. Si Yuke lang ang may titulo ng student council. Kaya niya kami pinipigilan. Hindi kami katulad mo, na labis na minamahal ng mga guro. Oo nga. Kami ay mga karaniwang estudyante na hindi makapangahas sa kanya. Gusto niyo bang manatili sa ganitong sitwasyon? Na pinapagalaw kayo ni Yuke. Mayroon pang mahigit isang taon sa kolehiyo. Nabigo ang araw na ito. Sa ugali ni Yuke, malamang sisihin ka niya. Ano ang dapat nating gawin? Magkaroon ng pagkakataon para ipakita sa lahat ang tunay niyang pagkatao. Ibaba siya. Yuke, paano ka nasaktan? Nasaan mo inilagay ang ahas? Nasa school lang. Kakalabas lang mula sa dormitory. Nakagat ng maliit na cute na iyon. Kung makita ko pa ito, hindi ko palalampasin. Si Minyu. Siguradong muling pupunta roon para pakainin ng maliit na cute. Xiaobay. 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 Bakit ang dami mong bagong sugat? Si Yuko ba ang nakasakit sa'yo? Pasensya na, bye. Hindi ko naalagaan ng maayos ang iyo. Itong tao, syempre nandito talaga. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Xiaobay. Huwag mo akong sisihin. Sayang, hindi kita pwedeng alagaan sa bahay namin. Kasalanan ni Yuke lahat. Kung may sisihin ka, si Minyu ang sisihin mo. Hindi sana tayo naghiwalay. Minyu, anong sinabi mo kanina? Minyu, anong ginawa mo kanina? Wala naman akong ginawa, naririnig ko lahat. Bakit mo sinabing dahil sa akin? Dahil nakipaghiwalay ka sa masamang ahas na ito. Nagsisinungaling ka. May mali ba sa sinasabi ko? Xiaobay, nananatili itong maayos sa loob ng kahon. Paano biglang? Matutuklasan ng mga estudyanteng nagche-check ng kalinisan. Hindi ba ikaw, bilang pangulo ng estudyante, ang nag-ayos nito ng maaga? Siyang tumakbo palabas. Anong kinalaman ko dyan? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Si Xiaobay Ran ay isang ahas, pero may kaluluwa rin siya. Isang ahas siyang walang utang na loob. Noong pinakawalan ko siya dati, kinagat niya ako. Sabi ko na nga noon, kapag nakita ko ulit ito, hindi ko ito palalampasin. Masamang ahas,
Hinahayaan mong kagatin mo ako, patayin kita, gagawin kitang sabaw ng ahas. Xiaobei. Amang ahas ka. Nang ahas ka pang kagatin uli. Sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong hahatiin kita sa 8 piraso. May oras ka pa magmura dito. Xiaobei, mas mabuti pang umuwi ka na at ayusin ang sugat mo. Ang sugat mo ay nang itim na. Sa susunod, hindi na kita palalampasin. Dahil sa iyo noong nakaraang buhay, ang buong pamilya namin ay pininsala nito, Yuke. Sa buhay na ito, inaasahan kong makita ang iyong kapalaran. Ahas. Yuke. Sana mahuli mo ang pagkakataong saktan ako. Huwag mo akong biguin. Diyos ko. Paano may ahas sa paaralan? Itong ahas ay nakita namin sa damuhan sa paaralan. Sa isang halamanan. Gusto ko lang itanong, may laso ba ito? Ang scary naman. Siguradong hindi ito galing sa paaralan, di ba? Malamang may nagdala nito ng sadyang ganito. Sino namang masama ang ganito? Alam ko, ang ahas na ito ay mula sa 3 taon ng isang klase. Na dinala ng isang class president na may apelyidong Min. Na dati ay nasa dormitoryo. At kinakat ang mga estudyanteng mula sa student council na nag-inspeksyon. Na halos mamatay sa takot. Ang 3 taong may apelyidong B. Maliban sa kanya, sino pa? Tama ba? Tingnan mo siya, parang sobrang masigasing. Hindi ko akalain na ganito siya kaastig. Talagang huwag husgahan ng tao sa kanyang anyo. Yuke, ano ba talaga ang ginawa mo? Minyu, anong ibig mong sabihin? Nandito lang ako, nakaupo ng maayos. Wala akong ginawa. Bakit bigla kang naging ganito kaastig? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Mas mabuti pang linawin mo ang sinasabi mo. Siyempre, ikaw ang may kagagawan nito. Anong pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na dahil ikaw ang leader, ay pwede mong bastyusin ang mga kaklase mo. Iyan ay sabi ng klaseng pinuno, para sa amin ang nagsisilbi. Hindi ka karapat dapat magtanong ng ganito, sa isang inosenteng kaklase. Huwag mong gawing masama ang loob mo, at akalaing masama rin ng iba. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong na ipagtanggol ako. Sa totoo lang, hindi masama si Shanyu, pero siya ang class president. Kadalasan, pinananatili niya ang kanyang dignidad. Anong ibig sabihin? Ganon din ba siya magsalita sa'yo? Minyu, sobra na yan ah. Hindi lang niya ginagambala ang buong klase. Karaniwan, ginagamit niya ang balahibo ng manok bilang utos. Ginigipit ang mga kaklase gamit ang pangalan ng pangkat. Magreklamo tayo sa paaralan ng sabay-sabay. Minyu. Ngayon, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Molly, tingnan mo, ang pader ng mga pag-amin sa paaralan. May nag-post ng larawan ng maliit na puting ahas. May isang anonymous na kaklase na nagsabi, si Minyu ang nagdala ng ahas sa paaralan or, maraming tao ang nanisi kay Minyu. Oo nga, hindi maganda. Sabi nila, palagi raw ginagamit ni Minyu ang pagiging class president or, araw-araw inaapi si Yuke. Sabay pa silang nagre-report laban kay Minyu. Si Yuke nga naman, inaabuso ang kanyang posisyon sa student council. Bullayan, kami. Paano nila binabaliktad ang katotohanan? Para sa akin, ang anonymous na ito ang namumuna sa opinion. Si Yuke nga iyon. Sa tingin ko siya talaga iyon or, sabi mo, tutulungan ba natin si Minyu? Gusto mo ba palaging ganito, na ipapagalaw lang ba tayo ni Yuke? 1 taon na lang ang natitira sa kolehiyo. Nasisira ang nangyari ngayon, sa ugali ni Yuke. Malamang na siya ang sisihin ninyo. Kaya ano ang dapat nating gawin? Magkaroon ng pagkakataon, ipabatid sa lahat ang tunay niyang pagkatao, ibaba siya. Kung ilalantad natin ang katotohanan, hindi lang natin mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Yuke, matutulungan din natin si Minyu. May posibilidad pa ba na mahayla si Yuke? Sa tingin ko, ito ay isang pagkakataon. Linawin niyo sa akin ang lahat. Ano bang ginawa ko para makasama ang buong klase? Minyu, anong ginawa mo? Alam mo sa sarili mo, paano ka pa nga ba may mukha pang tanungin ang mga kaklase? Tama. Manindigan ka sa ginawa mo, dinala mo ang isang maliit na puting ahas, sa loob ng paaralan. At natakot ang mga kaklase na dumadaan, kahit walang lason ng ahas na iyon. Puno naman ito ng virus sa buong katawan. Hindi ba't ikaw ang nagdudulot ng gulo sa mga kaklase? Sino ang nagsabing ako ang nagdala ng ahas na iyon? Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Nakita ng mga kaklase ang lahat, at saka, ang mga pinagsasabi mo ay walang katuturan. Mas lalo lang silang magiging inis sa iyo. Sino ba talaga ang nagdala ng ahas na ito? Alam mo sa sarili mo, hindi naman ako ang nagsabi na ikaw ang nagdala nito. May nagsabi nito sa pader ng mga pagtatapat. Oo nga. May tao sa pader ng mga pagtatapat, nagsabi ng hindi nagpapakilala tungkol dito. Wala namang kinalaman si Yuke dito, talaga. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo mismo, ang kalangitan ay napakalawak. Anong nangyayari ngayon? Nagkakagulo lang. Haha. Tingnan niyo siya, parang sumabog na siya mismo. Anong sinasabi mo? Bakit ganito? Nakasulat dito ng malinaw na itong maliit na puting ahas ay isang estudyante mula sa student council ng isang malaking universidad. Dinala ito ng ministro na may apelyidong Yu. Ministro Yu, mayroon ka pa bang sasabihin? Ministro Yu, sa buong distrito ng paaralan, isa lang ang Yuke.
Ikaw pala ang nagdala ng maliit na puting ahas sa paaralan, na nakakatakot sa mga kaklase. Yung anan na iyon, na nagturo kay Minyu. Ikaw ba iyon? Siya ba yun? Tingnan mo ang kanyang mobile confession wall. Malalaman mo na. Ano ang balak ninyo? Tama si Minyu. Ikaw ba ito? Malalaman mo lang kapag tiningnan. Ang cellphone ko ay aking pribadong bagay. Bakit kayo nakakakita dyan? Para kayong mga tagalabas lang. Kanina pa sinasabi na si Minyu yun. Sabi lang niya ng ilang salita, tapos sinasabi niyo na ako yun. Pwede ba kayong mag-isip ng sarili niyo? Medyo simple lang naman ito. Hanapin natin si class advisor. Nandoon siya buong oras noong time na iyon. Kaya hanapin natin siya. Hindi tayo pwedeng gawing sandata ng iba. Nandito tayo para mag-aral. Hindi tayo para gamitin ng iba. Oo, Yuke. Si Minyu ay aalis. Sama-sama tayong hanapin ng guro. Mag-ingat kayo sa paglalakad. Ayaw kong sumama. Sino kayo? Bakit ko kayo dapat pakinggan? Hindi ako pupunta. Guro Wang, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako pupunta, muli mo sigurong sisihin ang kaklase dito. Inakusahan mo ba ang kaklase mo? Ano po ang sinasabi ninyo? Guro, hindi ko po maintindihan. Post sa pader ng paaralan. Nakita ko na lahat. Ikaw ba ang nag-post ng anonymous? Bakit mo sinasabi na ako ang gumawa? Guro, noong panahon na iyon, hindi lang ako ang nandoroon. Si Jasmine at Xiao Chen. Nagsabi na sa akin ng lahat. Yuke, huwag ka nang magpalusot. Yuke, talaga bang ikaw ito? Sobrang sama mo naman. Hindi lang gusto mong saktan ang mga kaklase. Sinadya mo pang ipahamak si Minyu. Ang importante, ginagamit pa kami bilang mga sandata. Guro, sa pagkakataong ito, hindi pwedeng palampasin si Yuke. Kailangan siyang tanggalin sa student council. Oo. Guro, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Ako ay inosente. Nasa harapan na ang katotohanan. Gusto mo pang magpanggap. Siya ang guro. Kailangan siyang tanggalin sa student council. Tanggalin. Tara, sumama ka sa opisina. Kung may sanhi, may bunga. Kakapasimula pa lang ito. May mas malalaking kaparusahan pang naghihintay sa'yo. Yuke, lumipas na ang nangyari noong nakaraan. Bakit mo naman muling nilalapitan si Minyu? Wala naman akong ginawa. Hindi ko naman sinabi na si Minyu ang gumawa niyan. Sila mismo ang mga kaklase ang bobo. May mukha ka pang sabihing bobo ang iba. Sinasabi mo bang si Fazong na class president, maliban kay Minyu? Sino pa? Mabilis kang mag-login sa school website at mag-apologize kay Minyu nang may pangalan. Kung hindi, maaari ko lang tanggalin ka sa student council. Nakakahiya naman iyon. Hindi ako papayag. Tingnan mo. Nag-sorry si Yuke kay Minyu sa campus website. Totoo nga. Tandaan ko kayo niyo dalawa. Ha? Anong nangyari sa dormitoryo? Bakit may ganitong bagay? Patay na daga, sobrang nakakadiri, sobrang nakakadiri. Siguradong ikaw ang may gawa nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, parang may kumagit dito, na bagay o hayop. Yuke, ikaw ba ang nagpalaya ng ahas na iyon? Hindi pwede. Ito ay isang ahas, isang maliit na cute. Hindi naman ito nakakaintindi ng tao. Paano ito makakagawa ng ganyang bagay? Baka nababaliw na. Bakit ang pangit ng boses mo? Narinig ko lang ito mula sa isang senior. Sinasabing ang mga ganitong puting ahas ay sobrang matalino. Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Oo nga, narinig ko rin iyon. Yuke, payo ko, maghinay ka na lang. Kung hindi, pati mga hayop ay magagalit sa'yo. Kalokohan yan. Siguradong ikaw ang may gawa niyan. Nagmumulto ka sa akin dahil inakusahan kita, kaya sinadyang nilinlang nila ako nitong pagkakataon. Hindi ko maiwasang sabihin, ang dilim ng puso mo talaga. Walang ebidensya pero, huwag kang basta-basta naninirang puri. Kung hindi ako magdadalawang isip na ipasawi ka sa guro namin muli. Anong ginagawa mo? Huwag kang magbulaan. Siguradong ikaw ang gumagawa nito ngayon. Ang paggawa ng ganitong bagay ay nakakasira sa mga kaklase. Tiyak, Tara, dadala kita sa guro ng klase. Papatawan ka namin ng permanenteng suspensyon sa paaralan. Tingnan nyo, ahas nga. Walang ahas. Bulag ka ba? Talagang nakita ko. Tumakbo na siya palabas. Yung maliit na puting ahas iyon. Nakita ko rin. Naiintindihan ko na. Kayong dalawa. Siguradong si Minyu. Ang cute na ito ay nakuha na. Sadyang nagpapanggap na multo para takutin ako. Hindi ako naniniwala. Basta't hindi na ako makakapag-stay sa dormitoryong ito. Hindi ko na kayang manatili dito. Baka mamaya may iba pang mangyari. Hindi ko rin kayang manatili dito. Lahat ng bagay ay dapat may ebidensya. Kung sa tingin mo ako ang may gawa nito, ipakita mo ang ebidensya. Minyu, ang cute mo.
Para sa iyo. Kumain ka ng marami. Yuke, kamakailan lang. Sobrang takot ka. Salamat sa iyong pagsisikap pero parang hindi na siya makatiis. Kung tatakbo siya pauwi, siguradong hindi mo na siya mahahanap. Ha? Yuke, anong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw ng ganito gabi-gabi? Nakatakot ka naman. Hindi nyo ba nakita? Ahas. Ang laki ng ahas. Kakainin niya ako. Wala naman. Nanaginip ka lang ba? Gusto kong umuwi. Hindi ko na kaya. Gusto kong umuwi. Peste kang masamang ahas. Uuwi na ako. Tingnan natin kung paano mo pa ako masasaktan. At ang bahay namin ay nasa ika-8 palapag. Kung aakyat ka, ibabagsak kita hanggang mamatay ka. Ginoo ng pulis, sa bahay namin, pero sa ika-6 na palapag, yung maliit na ahas na yon, siguradong naging espiritu na yon. Pakiusap sa inyo, tulungan nyo akong hanapin ito, kaibigan. Sigurado ka ba, yung ahas na sinabi mo ay nasa lugar na ito? Sigurado, nasa lugar na ito. Sige, hanapin natin. Yuke, ano na naman ang ginagawa mo dito? Ginoo Yu, hindi lugar ang paaralan para magloko ka. Ang puting maliit na ahas na iyon, naging espiritu na siya, gusto niya akong kainin. Si Xiaobei ay isang ahas lang. Paano siya kakain ng tao? Sigurado akong ikaw ang cute. Sigurado akong ikaw ang babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sigurado akong ikaw ang nangudyok. Yung ahas na yun ang nagbabalik sa akin. Ikaw ba ay baliw? Si Xiaobei ay isang ahas lang. Kaya ba niyang makaintindi ng tao? Kahit papaano, hindi ka makakatakas sa isyong ito. Kapatid na pulis, yung ahas na naging espiritu ay nagbabalik sa akin ng paghihiganti. Tiyak na siya ang nagundyok nito. Inutusan niya ito para gumanti sa akin. Sawa na nagiging tao. Matapos ang pagtatayo ng bansa, hindi pinapayagan ang maging tao. Akala mo ba lahat tayo ay mga tanga? Kaklase, pakiusap, kalma ka muna. Hindi nagiging tao ang mga hayop. Sinasabi ko, totoo ang lahat ng ito. Kung hindi ito naging espiritu, paano nito ako mahahanap? Umakyat sa ika-8 palapag, mahal na pulis. Nandito si Yuke ngayon. Maaaring hindi siya normal. Noong nasa kwarto siya dati, ganito rin. Bigla siyang nagising sa gitna ng gabi. Sabi niya may isang ahas na lalapit sa kanya. Oo, nakita rin namin ni Xiao Chen. Bigla na lang nagwala si Yuke noon. Sabi niya may malaking puting ahas. Pero wala kaming nakitang kahit sino. Mukhang hindi rin maganda ang kanyang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Mga kapulisan, sa totoo lang, hindi naman seryoso ang insidenteng ito. Tiyak na tutulong ang aming paaralan na mahanap ang ahas. Kaya huwag na kayong mag-alala. Oo nga, ang pagprotekta sa bawat estudyante ay talagang dapat namin gawin. Ginoong Yu, gusto mo bang kanselahin ang pag-uulat sa pulis? Siniguro ng paaralan na hahanapin ka ng ahas. Hindi. Hindi nila ako matutulungan. Sila ang pinakamagaling sa paglikha ng gulo. Kayo. Kailangan kong mahanap ang ahas na iyon. Pero naghahanap na tayo ng kalahating araw. Wala ka mong nakita. Sigurado ka. Nandito ba ito? Sigurado ako. Hindi nyo naman talaga seryosong hinanap. Ako ay isang estudyante sa kolehiyo. Kung sakaling may mangyari sa akin, kaya nyo bang managot? Ayoko na. Nag-report ako sa pulis. Kailangan yung hanapin ako. Sige, tutulungan ka namin. Kung hindi namin mahahanap kahit na nag-report ka ng maling impormasyon. Ahas. May ahas. Masamang ahas. Nahanap na kita. Sisiguraduhin kong durugin kita ng pira-piraso. Huwag masyadong malupit. Maraming nanonood dito. Masamang ahas. Papatayin kita. Ay, peking ahas pala ito. Ito. Hindi si Xiaobei ito. Masama ka. Saan mo itinago ang masamang ahas na iyon? May sakit ka ba? Paulit-ulit mo na akong pinarurusahan noon pa man. Mga kaklase na nandito, ang guro at ang direktor ay pwedeng patunayan ito para sa akin. Yuke, huwag ka nang magulo pa. Itong estudyante ay kasapi pa rin ng student council. Ganito ang kalidad ng student council. Noong nakaraan ginamit nila kami bilang sandata, ngayon ay dumating pa ang mga pulis. Gumagawa ng ganitong kalaking gulo. Talagang walang magawa, busog na busog. Hindi naman kayo tinutusok ng kutsilyo. Hindi nyo alam ang sakit. Yung ahas na yon. Kinagat niya ako, at gusto pa akong kainin. Batay sa iyong pagiging estudyante, Ginoo. Hindi namin i-record ang pag-report mo ng peking alarma ngayon. Hindi ako nag-report ng peking alarma. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kayo. Ayaw nyo ba akong tulungan maghanap? Hindi pwede. Kailangang tulungan nyo ako maghanap. Mukhang gusto mong mag-iwan ng marka sa iyong record. Tama ba?
Yuke, huwag ka nang magulo pa. Mag-iwan ka ng marka sa record. Nahihirapan ka pang makagraduate. Gusto mo bang sirain ang sarili mo? Kapatid na pulis, bata pa ang estudyante, mas mataas ang pressure sa pag-aaral. Minsan, nalilito si Tu, hindi na kayo kailangang pakialaman dito. At sana, huwag na rin kayong magtala tungkol sa kanya. Ang ganda ng paaralan, ang hirap pa makapasok. Sige. Hindi na namin ito i-record. Sana ay maayos din ang inyong paaralan. Ang pag-aasikaso sa bagay na ito. Sige, tiyak na aming haharapin ng seryoso. Salamat sa inyo. Sige, aalis na kami. Kayo. Hindi ba sinabi nyo na tutulungan nyo akong maghanap ng ahas? Bilisan nyo na. Bilisan nyo, Yuke. Talaga namang, nag-report ka ng maling impormasyon. Nagdulot ito ng masamang epekto sa paaralan. Sasampahan kita ng parusa. Kayo. Katatapos lang ng mga pulis dito. Sabi mo na nga na okay na. Bakit? Nang umalis sila, ganito na ang ugali nyo. Maniwala ka. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, katatapos mo lang mag-report ng maling impormasyon. Sa tingin mo, darating pa ang pulis ngayon. Sige na, ano ang dahilan mo para tumawag ng pulis ngayon? Ayos lang. Walang pakialam ang paaralan. Tulungan mo akong maghanap. Yung masamang ahas, makikinig siya sa'yo. Tulungan mo akong mahanap siya. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Kayo ang bahala maghanap para sa akin. Sa dami ninyo, lakas ang taglay. Kahit pa maghukay ng 3 talampakan sa lupa, ipapahanap ko pa rin sa inyo. Akala mo kung sino ka. Sino ba ang may oras makipaglaro sa'yo? Kayo. Sige, kaya hindi nyo ako tulungan maghanap. Ako na ang maghahanap. Masamang ahas, lumabas ka na dito. Noong nakaraan, unti-unti mong itinulak ako sa impyerno. Ngayon, gusto ko ring makita kang unti-unting mapahamak. Masamang ahas, lumabas ka dito. Mga kaklase, ngayon ay ang ating pulong, na pangunahing tatalakayin ang 3 bagay. Unang punto. Ginoong Yu, iwanan ninyo ang mga ginagawa ninyo, at sumama kayo sa akin sa labas sa bulaklakan upang maghanap ng ahas. Hanapin ang ahas. Hindi kaya yung dati, sa school wall ng pagpapahayag, sobrang ingay. Yung maliit na puting ahas siguro, tingin ko nga. Noong nakaraan, si Ministro Yu nag-report pa dahil sa ahas na yon. Ngayon, yung masamang ahas nandun pa rin sa flower bed. Huwag kayong magpapahuli, mahuli nyo yan ngayong araw. Kailangan kong patayin ito. Ginoong Yu, ayaw kong pumunta. Ako. Hindi ko kayang hulihin ang ahas. Tama. Natatakot din ako. Nasa pool ako. Simulat sa pool, ito ang pinakaayaw kong hayop na malambot. Kung magpapaputok ka, alam nating mga biologist tayo. Kung matatakot ka, bakit mo pinili ang kursong ito? Kung ayaw ninyong tumulong sa paghahanap ng ahas, ang mga puntos nyo ngayong semestre ay bababa. Kung gusto nyo akong tulungan para mapababa ang puntos, hindi mangyayari yan. Hindi ba parang nagpapanggap kang matulungin pero ginagamit mo lang ang sitwasyon? Anong sinasabi nyo? Anong sinasabi nyo? Nandito ako. Sa akin ang kapangyarihan. Nagsalita na ako buong maghapon. Kung bukas hindi ko makita yung ahas, intindihin mo na lang. Talagang kailangan niyang hanapin. Anong magagawa natin? Sino ba ang nagsabing siya ang ministro? Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nakasimangot? Min Yu, nakita mo ba yung maliit na puting ahas? Wala naman. Di ba yung ahas ay kay Yuke? Bakit nyo siya tinulungan hanapin? Hinahayaan niya kaming tulungan siya gamit ang titulo ng ministro, at binilinan pa kaming hanapin siya sa loob ng isang araw. Magkaklase tayo, magkapantay tayo sa isa't isa. Anong karapatan niya na hingin sa inyo na gawin ito? Tama naman. Pero siya. Sige, tulungan na lang natin siyang maghanap. Kung hindi natin makita, saka na lang tayo mag-usap. Ano bang masama sa student council? Hindi naman mataas ang posisyon, pero ang ambisyon ay malaki. At tama si Minyu. Lahat tayo ay magkakaklase. Bakit kami dapat tumulong sa kanya sa kanyang pribadong bagay? Tama, matagal na kaming hindi siya gusto. Nakakatuwang isipin, di ba? Tulad ni Yuke. Paano siya naging ministro? Nalaman ko lang pagkatapos ng graduation sa nakaraang buhay. Si Yuke ay naging presidente ng student council. Ito ay nakuha sa pamamagitan ng suhol sa guro. Narinig ko. Ang kanyang protector ay isang guro sa kolehiyo. May kaugnayan siya sa guro na iyon. Wala naman, pero maaari silang magkaroon ng ibang relasyon.
Hindi na ako maghahanap. Bakit ko siya susundin? Kung may ganitong oras, mas mabuti pang gawin ko ang mas kapakipakinabang na bagay. Hindi na ako hahanap. Yuke. Ang posisyon mo bilang ministro, mukhang malapit nang matapos. Hindi mo ba hinahanap si Xiaobay? Bakit hindi mo na siya hinahanap? Bakit ka magpapagod kung may iba namang gagawa niyan? Hay, hindi ka ba naaawa sa masamang ahas na yon? Mamaya na, papakita ko sa'yo kung ano ang kahihinatnan niya. Talaga ba? Nahanap na ang ahas? Totoo ba? Nahanap na ang ahas? Nahanap na si Xiaobay. Ayos, pupunta na ako agad. Sa wakas, nahanap na ang masamang ahas. Kakainin kita ng masarap na ahas mamaya. Saan ang ahas, guro? Ginoong Yu. Tiningnan namin ang mga surveillance camera sa buong paaralan. Nakita namin ang mga bakas ng maliit na puting ahas. Nasaan na siya? Xiaobay, kumain ka ng mas marami. Marami pang natira. Minyu, sinasabi mo bang pakainin ng ahas na iyon? Yung kaklase na iyon. Araw-araw nililigo niya yung ahas na iyon. Minyu, ikaw pala ang nagsira sa akin. Hindi kita palalampasin, kaklase. Anong sinasabi mo? Guro, maaari mo bang kunin ang mga video na ito para sa akin? Gusto kong maghanap ng ahas ng mag-isa. Minyu, masamang ahas. Maghintay kayo sa akin. Minyu, tapos lang namin ni Xiao Chen na dumaan sa student council. May narinig akong isang bagay. Anong bagay? Tungkol ito kay Yuke. Narinig ko. May mga estudyante na nagreklamo na binibigyan niya ng suhol ang mga guro, kaya siya nakaposisyon bilang ministro. Mahigpit na iniimbestigahan na ngayon ng paaralan ang bagay na ito. Baka ang posisyon niya bilang ministro na ipinagmamalaki niya. Mabilis itong naubos. Minyu, ang sama mong tao. Minyu, ang sama mong tao. Ito ay ahas. Xiaobay. Bakit ka sobrang concerned sa masamang ahas na ito? Kayo talaga ay magkapareho. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dala ko ang masamang ahas na ito. Hindi mo pa rin inaamin. Minyu, siguradong babayaran ka ngayon. Yuke, dinadala mo ang ahas at sinisisi si Minyu. Anong ibig sabihin nito? Oo nga, hindi ko rin maintindihan. Bakit mo sinasabi na ako yon? Tapos ayaw mo pang aminin. Ipinadala ko ang CCTV ng paaralan sa group chat ng dormitoryo. Tingnan nyo na lang kayo. Malinaw na malinaw sa video. Siya iyon. Araw-araw niya binibigay ang pagkain sa ahas na ito. Siguro siya rin ang nagsabi sa kanya ng address namin. Kaya niya kami nahanap. Minyu, talagang ang sama mong tao. Gumagawa ka ng ganitong kalokohan. Hindi ka natatakot sa karma. Yuke, hindi ka ba nag-iisip ng maayos? Binibigay ko ang pagkain sa maliit na ahas na puti dahil nakikita ko itong kawawa at isa lang itong hayop. Hindi naman ito pwedeng maging espiritu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ba talaga ikaw? At saka, hindi ko rin alam ang address nyo. Paano ko sasabihin kay Xiaobay? Yuke, magpakatino ka muna. Sa tingin ko, sobra na yung pagkakabanggit mo kay Xiaobay. Parang sobrang galing mo magsalita. Siguradong swerte lang yun. Baka naman hindi talaga nakapunta si Xiaobay sa bahay mo. Sobrang tense ka lang talaga. Nakakita ka na ng hallucination. Sinong may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito? Yuke, magkaklase lang naman tayo. Hindi ka naman ang boss ko. Bakit ko kailangang mag-ingat sa pakikipag-usap sa'yo? Kaming dalawa rin ay nakikipag-usap ng may katwiran. Huwag ka. Kapag hindi ka makapagsalita, ginagamit mo pa ang balahibo ng manok bilang utos. Sige. Talagang maganda kayo ngayon. Pero wala akong oras para sa'yo ngayon. Dumating ako ngayon para ayusin ang usapin kay Fa Yue. Ano bang usapin mo sa akin? Tingnan mo ang kuha sa video. Ang lapit mo sa ahas na to ah. Parang gusto mo na siyang yakapin at halikan. Kung sabihin ko nga lang. Ngayong araw, pinatay ko itong ahas na to sa harap mo. Yuke, kahit galit ka sa akin, hindi mo naman kailangang siraan ang buhay ng isang nilalang, di ba? Hindi ko lang ito papatayin ngayon. Hahatiin ko pa ito sa maraming piraso para pakuluan. Yuke, pakiusap, kalma ka lang. Alam mo, si Xiaobay ay buhay din naman. Hindi mo siya pwedeng basta patayin. Paano kung ganito? Okay ba? Ipadala na lang natin siya sa istasyon ng pulis. Tumigil ka na sa akin. Ay, Yuke. Magkaklase tayo. Huwag ka masyadong sobra. Sino bang pumihil sa akin? Ay.
Minyu, binigyan kita ng pagkakataon, hindi ba? Yuke, pakiusap, pakawalan mo na si Xiaobay. Kung papayag kang pakawalan siya, maaari kitang pagbigyan sa kahit ano. Minyu, nakakatawa ka talaga. Ang ahas na ito, sino bang tatay at nanay mo? Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganito? Kung sabihin ko, na hindi ko susundin ang gusto mo ngayon. Bakit naman ang tindi? Yuke, walang ginawa sa'yo ang maliit na puting ahas. Kahit si Minyu ay nagmamakaawa na sa'yo, bigyan mo na lang siya ng respeto. Oo nga, pareho naman kayong mga kaklase. Kayo dalawang duwag, manahimik kayo. Anong karapatan nyo para mang-aral sa akin? Hindi ba para sa ahas na ito, kaya mong gawin ang kahit ano, basta't handa kang palayain si Xiaobay. Gagawin ko ang lahat. Ngayon, lumuhod ka sa akin. Magbigay ng 100 malalakas na bawl. Sumigaw ka na masama ako. Patawad, Yuke, nabaliw ka na ba? Bakit hindi mo magawa? Kaya kailangan ko siyang pumatay. Hatiin mo siya sa giniling. Hindi ko hahayaang masaktan si Xiaobay. Si Xiaobay ay isang bihirang uri ng ahas. May halaga sa pananaliksik. Tatawag na ako sa Forest Bureau ngayon. Para dalhin nila si Xiaobay. Anong ginagawa mo? Hindi kita papayag ang saktan si Xiaobay. Si Xiaobay ay isang bihirang uri ng ahas. May halaga ito sa pananaliksik. Gagawin ko na ngayon. Tatawagan ko ang kagawaran ng kagubatan. Para dalhin nila si Xiaobay. Anong ginagawa mo, Minyu? Akala mo babayani ka, isasagip mo pa ang isang ahas. Sasabihin ko sa'yo, ang paparusahan ngayon, hindi lang siya, kundi pati ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hoy, si Director Chen, nakita mo na ba yung ipinadala ko sa'yo? Nakapag-file ka na ba ng reklamo? Gusto ko lang malaman. Yung mga ganitong sadyang nakakasira, sa buong paaralan, sa mga estudyante at guro, dapat bang agad silang paalisin? Tama nga. May ilang estudyante na paulit-ulit na sumisira sa imahe ng paaralan na nagdulot na ng malubhang epekto. Naipabatid na namin ito sa punong guro. Mamaya, personal na iaanunsyo ng punong guro ang resulta ng pagpapaalis. Sige, hihintayin ko kayo sa dormitoryo. Inireklamo mo ako at pinatanggol mo ako sa paaralan. Tama. At ang bagay na ito ay naiparating na sa punong guro. Mamaya mismo ay darating ang punong guro para tanggalin ka, Minyu. Sabi mo, hindi ba't ito'y iyong karangalan? Tayo'y nasa 3 taon na, kung ma-expel tayo. Kahit mag-retake, nasayang na ang 3 taon niya. Baka naman masyado kang malupit. Siyang may kasalanan. Ayaw niyang iwanan ang ahas na ito. Karapat dapat siya. Minyu, kung hindi, huwag mo nang alalahanin ang ahas na ito. Dati, ikaw at Yuke ay magkaklase. Walang dahilan para magkaganito ang mga magkaklase. Kung hindi, mag-sorry ka kay Yuke. Ay nako, Minyu, natakot na siya. Maaari pa kitang bigyan ng isa pang pagkakataon, pero ang kondisyon ay, ikaw, patayin mo ako, ang ahas na ito. Ano? Basta't patayin mo ang ahas na ito, hintayin mo, darating ang prinsipal, maaari kitang ipagtanggol, kahit papaano, hindi ka matatanggol sa paaralan. Masamang ahas, huwag ka nang lumaban, ginagawa ito ni Minyu para sa kanyang sarili, siguradong papatayin ka niya. Minyu, anong ginagawa mo? Hindi ko papatayin si Xiaobay. Ang sama mo ng trip. Ang nagsasawa ay ikaw. Sa mga nakaraang taon, nagmamay-ari ka ng posisyon bilang leader ng student council. Nambubuli sa mga kaklase at ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling interes. Akala mo, talagang ligtas ka ba? Anong sinasabi mong kalokohan? Kailan ba ako naging mapagsamantala? Huwag mo naman akong sir-on. Kung ayaw nilang malaman, huwag mong gawin. Kanina, sina Jasmine at Xiao Chen ay nagsabi na sa akin. May nagreklamo. Ano? May nagreklamo tungkol sa akin. Kayo ba yun dalawa? Wala ako niyan. Hindi rin ako. Hindi sila. Sila ang mga kasapi ng inyong samahan. Mga taong nasa ilalim ko. Sila lang. Kaya nilang manggulo. Ay. Ang saya-saya nyo talaga. Sabi mo, sabi ba ninyo? Na ako ay ni-report ng student council. Hindi naman. Wala akong sinabi. Hindi naman ako kasapi ng student council. Paano ko malalaman? Minyu, huwag mo akong gawing problema. Kailan ko sinabi yon? Tama si Yuke kanina sa pagsigaw. Kayo dalawa talaga ay pabago-bago. Ikaw mismo ang naghahanap ng problema. Pilitin mo pang pakainin ng ahas na iyon. Nahuli siya sa kanyang pagkakasala. Ano ang pakialam natin dito? Sige na, tumahimik ka na. Tatanungin kita ulit sa huli. Humihingi ka ba ng tawad? Papatayin mo ba ang ahas? Hindi ko kailanman sasaktan si Xiaobay. HMPH, swerte naman. Kailangan kong hayaan kang patayin ito ng iyong sariling kamay. Shu Moli, Zhang Xiaochen, tulungan niyo ako. Anong tulong? Una, kunin mo ang kutsilyo. Ibigay mo ang kutsilyo kay Minyu. Minyu, para sa'yo. Ikaw ba ang aso ni Yuke? Sinasunod mo ba talaga siya? Shu Moli, ang cute mo talaga. Zhang Xiaochen, tulungan mo siyang kunin ang kutsilyo. Ibigay mo kay Minyu. Ako. Agad-agad.
Kung manginig ang kamay niya, at hindi niya mahawakan ng kutsilyo, kayo na lang ang humawak sa kamay niya. Turuan siyang hakbang-hakbang, pumatay, ahas. Yuke, hindi ba masyado na yan? Darating na ang prinsipal, mabilis siyang matatanggal. Kapag natanggal na siya, mawawalan na siya ng pagkakataon para sa scholarship. Hindi ko naman iniintindi ang pwesto na to, kayo lang dalawa. Hindi ba? Hindi ka ba nai-inlove? Bobo ba kayo dalawa? Kahit na totoo nga yung sinabi niya, isa lang naman ang pwesto, kaya pagdating ng panahon, kayo naman, sasaktan ng ulo para makipaglaban at makipag-agawan. Mas mabuti nang may pinag-aawayan kaysa sa wala, makipagsiksikan ba o makipag-agawan. Mas mabuti pa rin ang may mapagkompetensyang laban kaysa wala. Talaga bang mapapalabas si Minyu? Oo naman. May recording na ako, ipapakinggan ko sa'yo. Totoo nga. May ilang kamag-aaral, paulit-ulit na sinira ang imahe ng paaralan, na nagdulot ng seryosong mga kahihinatnan. Ipinahayag na namin ito sa punong guro. Mamaya, personal na pupunta ang punong guro, upang ipahayag ang resulta ng pagka-expel. Ay! Naku, kayong dalawang tanga, sabi ni Director Chen na aalisin ang tao. Maaaring hindi ako, kundi si Yuke. Ay nako, kayong dalawa, mga hanggal. Sabi ni Director Chen na aalisin ang tao. Maaaring hindi ako, kundi si Yuke. Tinawagan ko si Director Chen. Bakit niya ako tinanggal sa trabaho? Kayo dalawa talaga ang tanga. Na naisip niyo ang ganitong bagay. Sige na. Nasiraan ka na ba ng ulo? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ito ay labag sa batas. Nag-aaway lang kami ng mga kaklase. Saan bang labag sa batas iyon? Hawakan yung dalawa siya. Ako na mismo ang magtuturo sa kanya kung paano pumatay ng ahas. Bitawan mo ako. Ngayon, iyak na papatayin mo ito. White, tumakbo ka na. Gusto niyang patayin ka. White, tumakbo ka na. Gusto niyang patayin ka. White, tumakbo ka na. Lumayo ka na. White, tumakbo ka na. Gusto niyang patayin ka. Xiao Baishi, sa pagkakataong ito, tandaan mo, ako ang nagsakripisyo para iligtas ka. Ang pumatay sa iyo ay si Yuke. Minyu, tumigil ka. Direktor, kayo na kayo, dumating na kayo. Kailangan niyo bang ipaalam kay Minyu na tao na si Yuke? Ngayon ay opisyal kong ipinaalam na ikaw ay tinanggal sa paaralang ito. Ano? Minyu. Tama na. Punong guro, dumating na kayo. Gusto nyo bang ipaalam kay Minyu? Mag-aaral na si Yuke. Opisyal ko nang ipinapalem na ikaw ay pinalayas ng paaralan. Ano? Punong guro, nagkamali ka ba ng sabi? Yung taong gusto mong tanggalin, siya dapat, di ba? Oo nga, hindi ba siya dapat tanggalin? Anong ibig niyong sabihin? Pinalayas ng paaralan ang estudyante. Napakalaking bagay nito. Mali ba ako? Ngunit ang nagkamali ay si Minyu, hindi ako. Bakit ako ang pinalayas? Sinabi ng mga nakaraang leader ng paaralan na si Minyu ay nakipag-usap pa kay Yuke na ikaw ay darating at personal na ipapahayag ang abiso ng pagtanggal. Talaga bang hindi ikaw? May ebidensya ako. Ang bagay na ito ay gawa ni Minyu. At saka, naipadala ko na ang ebidensya sa aking roommate. Maaaring magpatotoo ang dalawa sa akin. Nakita namin ang ebidensya. Matiyak, ang bagay na ito ay ginawa ni Yuyu. At saka, si Yuke. Medyo biktima pa nga ako eh. Ikaw ang gumagawa nito. Tinatanggap ko na ako ang gumawa nito. Pero Rektor, sa tingin ko, hindi naman seryoso na kailangang paalisin ako. Rektor, si Minyu ay laging may mataas na kamalayan. Sigurado akong nagkamali lang siya ng iniisip. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Direktor Wang, anong ibig mong sabihin yan? Noong nakaraang beses, sa harap ng direktor ng pagtuturo, pinrotektahan mo siya. Ngayon, balik tayo sa simula. May makatwirang hinala ako na may hindi tamang relasyon kayo ni Minyu sa pagitan ninyo. Ano ang sinabi mo? Punong guro, gusto kong i-report ito ng harapan. Pabor-pabor si Guro Wang sa klase. Pagbibigay proteksyon sa mga estudyanteng nagkakamali. Sa pagitan nila, maaaring may hindi tamang relasyon. Hindi pwedeng basta-basta magreklamo tungkol dito. Kung wala kang ebidensya, mas mainam na mag-ingat. Ako ang nangakong sa aking pangalan. Sa pagitan ni Wang at Minyu, may hindi tamang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Punong guro, gusto kong i-report ito ng harapan. Pabor-pabor si Guro Wang. Pinoprotektahan ang mga estudyanteng nagkakamali. Sa pagitan nila, baka may hindi tamang relasyon. Hindi pwedeng basta-basta mag-report ng ganito. Kung wala kang ebidensya, mas mabuting mag-ingat ka. Ako ang mananagot sa aking pangalan. Si Ginoong Wang at si Minyu ay may hindi tamang relasyon bilang magkalalaki at babae. Yuke, baliw ka ba? Sa tingin ko ikaw ang baliw.
bilang isang estudyante, para sa personal na kapakinabangan. Hindi nag-atubiling maging isang akademikong tagapagsabuatan. Hindi ito matatanggap ng paaralan, na ganitong uri ng kalakaran. Ngayon, kailangan kong ilantad, kayong dalawa. Yuke, ako ang iyong guro. Hindi mo ako dapat ganyanin. Parang wala kang natutunan sa mga libro. May mga tao talagang, nakaanyo ng tupa, pero mapagkunwari, paano? Nangyari na nahuli kita, nagalit ka na dahil sa hiya. Guro sa klase, huwag kang magalit, ang malinis ay malinis pa rin. Kapag matuwid ang ating pagkatao, hindi tayo natatakot sa anino. Tama. Wala naman talaga tayong anumang relasyon, hindi ako nagagalit. Punong guro, tingnan mo, sila mismo ang nagsasabi sa harap mo, na nagkakampi-kampi pa rin sila, Kuya Wang. Ikaw at si Mingyu nakaklase. Tulad ng sinabi ni Yu nakaklase, may hindi tamang relasyon ba kayo? Walang anuman. Rektor, si Yuke lang ang nagsisinungaling. Ako at ang guro ng klase ay walang kasalanan. Nakita ng langit. Dahil si Yu mismo ang nagreklamo ng harapan, at tiniyak pa niya ang kanyang pagkatao. Kaya, hindi ko pwedeng baliwalain ang usaping ito. Ipapafil ko ang investigasyon ng paaralan. Guro. Handa akong sumailalim sa investigasyon. Guro. Hindi mo kailangang harapin ng harapan. Ipapadala mo ba agad sila sa parusa? Hindi ito isang simpleng bagay. Bilang isang principal, hindi maaaring makinig sa isang panig lamang, at hatulan ng iba. Kailangan mo nang imbestigahan ng mabuti, bago gumawa ng conclusion. Sige na nga. Kung ganun. Sabi nyo kanina na, gusto nyong tanggalin si Mingyu. Pwede na bang agad na isagawa ngayon? Oo, dapat agad itong isakatuparan. Classmate na si Mingyu. Totoo bang binilhan mo ng suol ang guro? Tama ba? Ano? Ako si Guro Huilu. Hindi ko talaga ginawa iyon. Sabi mo dati na, papatalsikin si Mingyu. Pwede na bang ipatupad agad ngayon? Oo, dapat ipatupad ito agad. Mag-aaral na Mingyu. Talagang ikaw ang nagbigay ng suhol sa guro, hindi ba? Ano? Nagbigay ako ng suhol sa guro, hindi ko talaga ginawa iyon. Hindi mo ginawa. May mga estudyanteng nagulat na ikaw ay nangsuway sa guro at mayroon pang ebidensya. Nagsagawa rin kami ng investigasyon. At totoo nga ito, hindi ka pa rin umamin. Punong guro, sa bagay na ito, sa tingin ko, Guro Wang, yung tungkol sa iyo at kay Mingyu, hindi pa nila natutukoy ng maayos. Dapat kang umiwas muna ngayon. Mingyu, naimbestigahan na ng mga principal. Pinapayuhan kitang aminin mo na agad. Huwag kang tatanggi kahit ano. Mas lalo lang itong magpapalala sa'yo. Ayaw mo rin naman na, may markang, naka-record sa diploma mo. Diba, punong guro? Talaga bang naimbestigahan mo ng mabuti? May mga estudyanteng nanguhut-hut sa guro. Oo. Tiyak na namin, malinaw ang investigasyon, at ang gurong ito ay, aminadong siya mismo. Huwag ka nang lumaban pa. Hindi ako kontento. Nasa 3 taon na ako sa kolehiyo. Kung mapatanggol ako ngayon, ano ang magiging resulta? Oo nga. Pagod na pagod ako sa 3 taon ng pag-aaral. Lahat ng pagsisikap ko ay nauwi sa wala. Naging bula lang ang lahat. Kailangan ko pa bang sumali ulit sa college entrance exam? Ito, makakapasok ka ba o hindi? Mahihirapan sabihin. Kung mapatalsik ka ngayon, talagang magiging sobrang kawawa ka. Masisira na ang buhay mo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Sino ba ang nagsabi sa'yo? Gawin ang isang nakakahiya na bagay. Xu Moli at Zhang Xiaochen. Naalala nyo pa ba yung sinabi ko noon? Tungkol ba ito sa sinabi ko? Kagagaling ko lang kasama si Xiaochen sa student council. May narinig kaming isang bagay. Anong bagay yun? Tungkol kay Yuke. Nabalitaan ko, may mga estudyante na nagreklamo na binayaran niya ang guro, kaya siya nakakuha ng posisyon bilang ministro. Mahigpit na iniimbestigahan ng paaralan ang bagay na ito. Baka mabilis na mawala ang kanyang ipinagmamalaking posisyon bilang ministro. Mawawala rin agad ito, punong guro. Hindi po kayo nagkamali dati. Yung tao na aalisin mo ngayon ay si Yuke. Siya yun. Kagabi, dumaan kami ni Xiaochen sa student council. May narinig kaming isang bagay. Anong bagay yun? Tungkol kay Yuke. Narinig ko, may nagreklamo sa student council na binobola niya ang guro, kaya siya nakapagtapos bilang ministro. Mahigpit na sinisiyasat ng paaralan ang bagay na ito ngayon. Natatakot akong mawala ang kanyang ipinagmamalaking katayuan bilang ministro. Mawawala rin ito kaagad. Punong guro, wala kayong pagkakamali noon. Ang taong nais ninyong tanggalin ngayon, ay si Yuke. Mingyu, bakit ka nagwawala? Yuke, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Mingyu, may ebidensya ka ba? Sabi nila noon sa akin, may mga tao sa student council na nag-report kay Yuke ng panunuhol sa guro. Ganito nakuha ang kanyang ministro. Nabanggit niyo na ba ito? Kami. Bakit kayo nanliliit? Hindi niyo ba sinabi noon na hindi niyo ito sinabi? Nabanggit na natin ito. Nasabi na namin, pero narinig lang namin iyon. Hindi pa kami sigurado.
Ngunit ngayon ay sigurado na, dahil sinabi ng punong guro na inimbestigahan na nila ito, may matibay na ebidensya. Oo, talagang may matibay na ebidensya ang bagay na ito. Dapat ay, tama ako. Oo, ako yun. Ikaw ba ang gumawa nito? Yuyu, ginoong prinsipal, kung hindi ako nagkakamali, ang natuklasan ng paaralan ay dapat isang estudyanteng namutwot sa guro upang makuha ang posisyon sa student council. Oo nga, pero ang tanging posisyon ko ay bilang pangulo ng klase. Wala itong kinalaman sa student council. Ano? May kinalaman sa student council. Si Yuke, siya ang ministro ng student council. Kaya ang dahilan ng pagpunta ninyo ngayon ay para tanggalin siya. Tama, ginoong punong guro, si Minyu ay hindi miyembro ng student council. Si Yuke ang tunay na miyembro. Hindi ba't sinabi mo kanina na may ebidensya kang magpapatunay na si Minyu ang gumawa nito? May dalawang kasama mo sa kwarto na nanood din na magpapatunay para sa'yo. Ano ba itong nangyayari? Punong guro, ang sinasabi niyang ebidensya ay yung pagpapakain ko sa maliit na puting ahas. Pinalaya niya sa hardin ng paaralan at wala itong kinalaman sa panunuhol sa guro. Oo, tama, ito nga. Ito. Punong guro, ang sinasabi niyang ebidensya ay tumutukoy sa pagpapakain ko sa maliit na puting ahas na pinalaya ko sa hardin ng paaralan. Wala itong kinalaman sa panghuhut-hut sa guro. Oo, tama, ito nga. Ito. Ikaw na kamag-aral ko, hindi lang nagkamali, nakaloko pa sa akin. Talagang, wala akong ginawang. Totoo na pinapakain ko ng ahas, kahit na hindi maganda ang pagpapakain ko ng ahas. Ngunit kung ikukumpara sa malaking bagay na pinagsabuatan mo sa guro, hindi ito gaanong mahalaga, diba? Tama nga. Ang pag-aalaga ng ahas sa paaralan ay talagang mapanganib na kilos. Ngunit ang pagbigay ng suhol sa guro mo ay direktang paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Hindi maihahambing ang dalawang ito. Hindi ako, wala ako. Sabi na ni Principal Yuke, may katibayan na. Kaninang-kanina lang, nadaya lang tayo nyo. Huwag ka nang mag-deny. Ikaw, Minyu, ikaw ang babae. Ikaw at yung ahas ang nagsira sa akin. Hindi. Lahat ng ito ay parang sinabi mo. Ito ang nararapat na parusa sa iyo. Ikaw. Rektor, noong nakaraan, ini-report ko na may kaugnayan si Wang sa guro na si Minyu. Sabi mo na aayusin mo ito at magsasagawa ng investigasyon. Kung mapatutunayan ang bagay na ito, sila ba ay aalisin din? HMM. Kung totoo ang nangyari, kailangang seryosohin ito. Kung ako ay aalisin. Punong guro, maaari akong magpatotoo. Sa sinabi ni Yuke, may lihim na relasyon ng guro ng klase at si Minyu. Ganap na paninira lang iyon, sa rektor. Bago dumating kayo ng guro ng klase, siya ay nagalit dahil kay Minyu. Kinagat siya ng maliit na itim na ahas na binibigay niya. Hinailapan niya si Minyu. Nasaksakin ang maliit na itim na ahas mismo. Hindi makatarungan si Minyu. Siya ay naninira para mapatunayan na siya at ang guro ay may relasyon. Ang dalawang babaeng ito. Isa kang salot sa grupo. Sa aming paaralan, hindi ka namin papayagan na maging isang estudyanteng may masamang asal tulad mo. Agad na naglabas ng anunsyo ang paaralan. Ipinalabas ito sa publiko. Kayong mga tao. Para kayong sisisira sa akin, patayin kita. Talagang isa kang salot. Ang aming paaralan, hindi ka namin papayagan. Isang estudyanteng may masamang asal. Agad naglabas ng anunsyo ang paaralan upang ipaalam ito sa lahat. Kayong mga tao. Sinisira ninyo ako. Papatayin kita. Tinawag ko na ang seguridad. Ikaw, babae. Sandali, ipag-utos mo siyang paalisin sa paaralan. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Bitawan mo ako. Hindi pa tapos ang laban natin. Minyu, Guru Wang, maglabas agad ng anunsyo tungkol dito para magbigay ng babala sa buong paaralan at sa mga mag-aaral. Okay, team. Sobrang nakakaloka si Yuke. Nasaktan tayong lahat. Halos mahulog ang buhok ng principal. Minyu, buti na lang at agad mong tinawagan ng gwardiya. Kung hindi ko alam ang mangyayari. Nawala si Yuke sa trabaho. Sa aming silid, nawalan kami ng isang kakaibang tao tulad niya. Maaari ring ituring na isang magandang bagay. Ayon sa ugali ni Yuke. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nagsasawa. Kahit na siya ay natanggal na. Anong magagawa niya? Tingnan nyo, siya yung nakasaad sa opisyal na anunsyo ng paaralan. Yung si Yuke, sa anunsyo, sinabing hindi siya matino ang ugali, ay isang salot sa grupo. Mukhang, maraming insekto ang lumabas. Anong sinasabi mo? Ako'y pinagsasabihan. Wala akong ginawang masama. Ang salot sa grupo ay si Minyu, hindi ako. May sakit ka ba? Sa anunsyo, si Yuke lang ang binanggit. Walang nabanggit na iba. Bakit ka dito nagagalit ng walang dahilan? Tanggalin mo ako. Kasalanan mo tong babae.
hindi ako mabubuhay ng maayos. Huwag mong isipin na magiging madali para sa'yo. Ano ang halaga ng opisyal na website ng paaralan? Gagawin kong mawalan ka ng dignidad sa lipunan. Ay expel mo ako. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, babae. Hindi ako makapagpakatatag. Huwag kang umasa na magiging maganda ang sitwasyon mo. Ano ang halaga ng opisyal na website ng paaralan? Gagawin kong wala kang mukhang maipakita sa lipunan. Si Yuke, talagang walang katapusan. Ipinost niya pa nga ang video ng pagpapakain sa maliit na puting ahas sa internet na. Sobrang sama niya. Ang pamagat na kinuha niya ay sa paaralan, sinadyang pakainin ang mga makamandag na ahas. Nais niyang makasama ang buong paaralan. Ano ang gagawin mo? Ginagabayan niya ang mga netizen na ganito. Hindi alam ng mga netizen ang katotohanan. Siguradong sisiraan ka nila. Ay, wala namang ganun. Walang sino man ang nagalit kay Minyu. Lahat ng netizens ay nalulunod sa pagnanasa. Sinasabi nilang napaka-cute ng maliit na puting ahas. May ilan pang nagbigay ng impormasyon na ang ganitong maliit na puting ahas ay walang lason. Tingnan mo. Wow, ang cute ng ahas. Wow, ang cute ng ahas. Nasaan ang maliit na ahas? Gusto nitong makita. Wow, ang cute ng ahas. Magandang tao. Ang ahas ay cute, at ang ate ay mabait at maganda. Ate, saan dito ang masama? Sobrang ganda ng tao at mabait pa. Nasaan ang puting ahas? Bigyan mo rin ako ng isa. Maging cute ang ahas, at ang ate ay mabait at maganda. Nasaan ang maliit na ahas? Dagdagan mo, dagdagan mo, dagdagan mo. Nasaan ang maliit na ahas? Gusto nitong makita. Dagdagan mo, dagdagan mo, dagdagan mo. Ang ahas ay cute, at ang ate ay mabait at maganda. Isa plus isa plus. Gusto ko rin, may malaking. Ay tag mo siya sa post na ito. Sabi dito na napakabihira ng ahas na ito. Sana makausap ko yung nagpapakain ng ahas. Alam ko yung taong ito. Ang pangalan niya ay Song Shiyan. Alam ng mga estudyante namin sa biology si Orkan. Siya ang presidente ng Song Corporation. Nagtapos siya sa aming paaralan. At lahat gustong magtrabaho sa Song Group. Sinabi ni Minyu sa'yo ang isang magandang balita, ang Songshi Biotech. Kaka-approve lang ng offer para sa'yo. Nais kanilang imbitahan ng maaga, na sumali sa kanilang team sa pananaliksik sa biolohiya. Oh, ayos lang. Pag-iisipan ko ito. Wow. Minyu. Talaga namang nagdulot ito ng magandang kapalaran sa'yo. Ito. Hindi ba dapat kang magpasalamat ng mabuti kay Yuke? Hey, guro. May magandang balita si Minyu para sa'yo. Si Song Shibayo. Katatapos ko lang magpadala ng offer sa'yo. Kailangan kitang imbitahan ng maaga na sumali sa kanilang team sa pananaliksik sa biolohiya. Oh, ayos lang. Pag-iisipan ko muna. Wow. Minyu. Talaga namang nagkaroon ka ng magandang pagkakataon mula sa kapahamakan. Kaya ito. Dapat talagang magpasalamat tayo kay Yuke. Sumpa. Nakatakot na bangungot. Ting. Yung babae na si Minyu. Ay kasama pa yung ahas na iyon. Ang sakit nito sa akin. Ting. Ngayon, gusto kong makita kung paano ninyo pinapagalit ang mga tao online. Ito. Bakit ganito? Ginoong Song, magti tayo. Zihan Xiao. Ginoong Song, sa aming silid-aklatan sa biology, nais naming bumili ng ilang kagamitan. At swerte naman, kayo ang nagdala nito. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa buong paaralan ko. Sa malugod ninyong donasyon, Ginoong Song. Walang anuman. Ako ay humahanga sa estudyante ninyong si Minyu. Talagang mahusay na estudyante siya. Nakakuha siya ng atensyon mula kay Ginoong Song. Natutuwa rin ako para sa kanya. Dapat ay malapit na siya. Ay, nandito na siya. Bakit ikaw? Ikaw ba si Song Shiyan, presidente ng Song Group? Ako ay, kaibigan, anong pangalan mo? Ako si Yuke. Sa internet, laging sinasabi nila, hinahanap mo ang may-ari ng maliit na puting ahas. Ako ang hinahanap mo. Bakit ikaw pala? Ikaw ba si Song Shiyan, pangulo ng Song Group? Ako ay, kaibigan, ano ang pangalan mo? Ako si Yuke. Nakikita ko sa internet na sinasabi na hinahanap mo ang may-ari ng maliit na puting ahas. Ang hinahanap mo ay ako. Sinasabi mong ikaw ang may-ari ng maliit na puting ahas. Nakuha ko ito sa bundok sa labas ng paaralan. Noong panahong iyon, nasaktan ito. Mukhang kawawa, kaya dinala ko ito pabalik sa dormitoryo. Totoo ba ang sinabi ni Ginoong Yu? Hindi ko masyadong alam ito. Ngunit sa video na ito,
Hindi ikaw ang nagbabalat ng ahas. Siya ang nagbabalat, pero ang may-ari ng maliit na puting ahas ay ako. Kung hanap mo ang may-ari ng maliit na puting ahas, hanapin mo ako. Tama yun. Gusto kong magpahayag ngayon. Handa akong sumali sa Songs Biological. Si Yuke, tinanggal ka na sa paaralan. Kaya ano ang gagawin ko? Wala namang kinalaman sa paaralan, di ba? Punong guro, wala ka ng karapatang makialam sa akin ngayon. Ginoong Song, huwag kang makinig sa punong guro. Wala na siyang karapatan na makialam sa akin. Pero wala kang ebidensya na nagpapatunay. Ikaw na ang may-ari ng maliit na puting ahas, di ba? Maaari kong patunayan na ang may-ari ng maliit na puting ahas ay si Yuke. Magandang araw, Ginoong Song. Ako si Minyu. Alam ko, nakita ko na ang video mo na nagpapakain ng ahas. Katatapos mo lang sabihin na may ebidensya ka na magpapatunay. Siya ang may-ari ng maliit na puting ahas. Oo nga, alam din niyo ni Yuke. May ebidensya ako, hindi ko alam. Hindi tama. Minyu, ano namang kalokohan ang ginagawa mo ngayon? Sasabihin ko sa'yo, si Ginoong Song ang lumapit sa akin. Huwag mong isipin na makukuha mo ang kredito. Tingnan mo, nasaktan pa si Little White Snake, nakakaawa siya. Ginoong Song, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? May recording si Minyu bilang patunay. Natural na naniniwala ako. Kung nais mo akong imbitahan, sumali sa Songs Biology. Mayroon akong isang kahilingan. Oh, anong kahilingan? Iyon ay, kayo sa Songs ay nasa industriya ng pananaliksik sa biology. Ipagbawal si Minyu. Ano? Tingnan mo, nasaktan pa ang maliit na puting ahas. Nakakaawa naman. Ginoong Song, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? May recording si Minyu bilang ebidensya. Siyempre, naniniwala ako. Kung handa kang imbitahan ako sa Songs Biology, may isang kahilingan ako. Oh, anong kahilingan? Ito iyon. Kayo sa Songs sa industriya ng pananaliksik sa biology. Pigilan ninyo si Minyu. Ano? Anong karapatan mo para ipagtabuyan ng iba, mga estudyante ng aming paaralan? Dahil ako ang may-ari ng maliit na puting ahas. Aura ba yan? Nangangahas ka bang pagtawanan ako? Hindi mahalaga ang maliit na puting ahas. Ngunit mahalaga ang, ngayon ay may suporta ako mula kay Ginoong Song. Nais kong ipatigil, isang estudyanteng babae na may hindi magandang asal. Parang pinatay ang isang langgam. Ginoong Song, pakiusap, ipatigil mo na ang grupo sa pagharang kay Minyu. Yuke, tama ang sinabi mo tungkol sa isang bagay. Sa lakas ng pamilya Songko, madali lang ipatigil ang isang babaeng estudyante na mababa ang pagkatao. Talagang napakadali. Sige, mabilis yan. Okay. Ayon sa iyong kagustuhan, isang oras mula ngayon, ikaw, Yuke. Ayaw nilang ipasok sa industriya ng pananaliksik sa biyolohiya, ng buong linya. Ano? Gongsong, hindi mo ba nalilito? Ang gusto mong ipasara ay ako. Hindi ito ang buwan ng valve. Ganito kasimple ang bagay. Magkakamali ba ako? Pero hindi tama ang asal niya. Yung nagsinungaling sa'yo ay si Minyu. Hindi ako yun. Yup. Alam mo bang pumunta ako para hanapin si Minyu? Nagtakbo ka para agawin ang kanyang pagkakataon. Gusto mo pang gamitin ang aking impluensya para apihin ang iyong dating kaklase. Ikaw, hindi lang mababa ang ugali, kundi masama rin ang iyong isip. Ang taong katulad mo, dapat talagang iwasan ng lahat. Hindi ako nang agaw. Minyu, napatunayan na. Ako ang may-ari ng maliit na puting ahas. Sino ang nagsabi sa'yo na si Jisong ay pumunta sa paaralan ngayon para hanapin ang may-ari ng maliit na puting ahas? Ano? Yuke, ganyang utak mo. Mas mabuting magbawas ka na sa paggamit ng cellphone mo, para hindi ka na basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Wala ka pang kahit na kaunting batayan sa paghuhusga. Kumusta? Estudyante Minyu Toang. Ngayon ay nandito ako, para formal na ipahayag na kami ang representante ng Songplan. At iniimbitahan ka na sumali sa aming Song Biological Company. Hindi ko kinuhanan. Minyu, lahat ay nagpapatunay. Ako ang may-ari ng maliit na ahas na puti. Sino ang nagsabi sa'yo na si General Song ay pupunta sa paaralan ngayon, para hanapin ang may-ari ng maliit na ahas na puti? Ano? Yuke, sa ganitong isip mo, mas mabuting huwag ka munang masyadong mag-cellphone, para hindi ka lang makisabay sa iba. Wala ka man lang kahit kaunting kakayahang maghusga. Minyu, dumating ako ngayon upang opisyal na irepresenta ang aming pamilya, ang Song. Inimbita ka naming idagdag ang aming kumpanya, ang Songshi Biotechnology. Honorable General, sinasabi ko na, ako talaga ang may-ari ng maliit na puting ahas. At ano ngayon? Ang gusto namin ay yung taong tunay na nakakaunawa sa maliit na puting ahas at kayang magsagawa ng kaukulang pananaliksik. Ang taong ito ay si Minyu, ang kaklase. Ano? Yuke, naalala mo ba sinabi ko sa'yo na nagsaliksik ako tungkol sa maliit na puting ahas at natuklasan kong mahalaga ito? Hindi ko hahayaang saktan mo ang maliit na puti. Ang maliit na puti ay isang bihirang uri ng ahas. May halaga sa pananaliksik. Tatawagan ko na ngayon ang kagawaran ng kagubatan para dalhin nila ang maliit na puti.
Pumunta si Ginoong Song sa akin ngayon. Dahil din sa, nakapadala ko sa kanya ng isang ulat tungkol sa pananaliksik ng maliit na puting ahas. Hindi ito ang may-ari ng maliit na puting ahas, o anumang mahalaga, ulat sa pag-aaral ng posibilidad. Ginoong Song, kung kaya ni Minyu, kaya ko rin. At ako nga ang, nakabalik sa maliit na puting ahas. Ang aking ulat, syempre mas maganda kaysa sa kanya. Talaga ba? Sige, tatanungin kita, ang puting maliit na ahas, anong uri ng ahas ito? Ito ay isang uri ng... Bilang estudyante ng biology, hindi mo pa nga alam ang uri ng maliit na puting ahas. Talagang duda ko sa iyong profesionalismo. Hindi, ako ay napakahusay. Ako ay isang opisyal ng student council. Ikaw ay dahil lang sa pagtanggap ng suhol. Naging pinuno ng student council, kaya ka pinalayas ng paaralan. Mayabang ka pa rin sabihin. Kagawad Minyu. Pwede na ba kayong pumirma ng kontrata ngayon? Natatakot ako na kung mag-aatubili ako. Mawawala ko ang isang talentong tulad mo. Halika, Miss Min. Salamat, Principal. Huwag kang pumirma. Talagang nagdududa ako sa iyong profesionalismo. Hindi, napakahusay ko. Ako ang opisyal ng Student Council. Dahil sa suhol mo, naging ministro ka ng Student Council. Kaya ka tinanggal ng paaralan. May mukha ka pang magsalita. Ginoong Minyu. Maaari na bang pumirma ng kontrata? Natatakot akong mag-atubili at mawalan ng isang talento tulad mo. Halika, Ginang, Min, salamat, punong guro, huwag pumirma. Agad ibalik ang kontrata kay Minyu. Pinunit ko ang kontrata. Tingnan ko kung paano kayo pipirma. Ikaw, tinanggal ka na ng paaralan, at nang ahas ka pang magulo sa paaralan. Sobrang walang pakundangan mo talaga. Ano ba ang magagawa mo sa pag-aaway? Ikaw. Ayos na, punong guro, huwag na po kayong magalit. Kung napunit ang kontrata, ayos lang iyon. Gagawa na lang tayo ng isa pang kopya. Walang masyadong problema dito. May backup pa tayo ng kontratang ito. Ibibigay na lang natin kay Minyu. Madali lang naman iyon, ha? Pero sin embargo, siniklab niya ang kontrata namin ng Song family. Kailangan kong tumawag ng pulis. I report siya sa paglabag sa pagwasak ng ari-arian ng iba. Ano? Ilan lang naman ito kapahina. Sa kontratang ito, binibigyan ko si Minyo ng taunang sahod na 1 milyon. Sinasabi mo bang hindi ito masasabing pagkasira ng ari-arian? Ano? 1 milyon. Para sa kanya. Bakit? Dahil karapat dapat siya. At saka, ito pa lang ang unang taon. Sa susunod, tataas pa ang sweldo taon-taon ayon sa porsyento. Tumaas pa rin. Mingyu. Pinatalsik ako sa paaralan. Wasak ang buhay ko. Ngayon, binanatan na naman ako ni Song. Nazarado na ang daan ko sa hinaharap. At ikaw naman, dahil sa maliit na ahas na nakita ko, ikaw ay nakinabang. Naabot mo na ang rurok ng buhay. Bakit? Lahat ng ito ay bunga ng sariling pagkakamali mo. Ano ang intensyon mo nung kinuha mo yung maliit na puting ahas? Ano ba yon? Alam mo naman sa sarili mo. Ano ang alam mo? Alam ko ang tungkol sa iyo. Ang magdudulot ng kapahamakan sa iba ay sa huli ay masasaktan din siya. Mahal kong maliit, pinapapatay kita. Sa gitna ng araw, ikaw pa ang manggahas na manggahasa. Tumawag ng pulis. Alam mo mismo sa sarili mo. Alam mo ba ang tungkol sa? Alam ko ang tungkol sa iyo. Kung hindi ka makakasakit sa iba, ikaw ang masasaktan. Mahal na mahal, papatayin kita. Sa harap ng liwanag, nagmamalakas ka pang gumawa ng masama. Tawag ng pulis. Hindi pa nga ako tumawag ng pulis. Paano dumating na ang mga pulis? Guro, bago ako pumunta rito, may mga kaklase akong nagsabi sa akin na si Yuki ay nagkakalat ng gulo dito. Kaya tumawag na ako ng pulis ng maaga. Ginang, Minyu, talagang may pangitain ka. Matalino pa rin si Minyu. Matalino. Sadyang gusto niya akong saktan. Minyu, ang cute mo naman. Sino sa inyo si Yuki? Hindi. Ginoo ng pulis, siya si Yuki. Kaya ikaw ang nagulat, si Minyu. Oo, kakatapos lang ni Yuki na magdulot ng gulo dito. Gusto pa niyang gumamit ng bagay para patayin ako. Wala akong ginawa, pulis. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Itong cute na ito, nagsinungaling siya sa alarm. Hurry, hulihin niyo siya. Nagsinungaling sa alarm. Kagawad ng pulis. Ako si Song Xian mula sa Song Biological. Maaari kong patunayan na si Minyu ay hindi nagsinungaling sa alarm. Si Yuki ay talagang narito sa lugar na ito kanina. Pinigil ko siya. At magpaparehistro na rin ako ng reklamo. Binura niya ang kontrata namin ng Song family sa mga pulis. Ako ang principal ng paaralan na ito. Maaari ko ring patunayan. Yung si Yuki kanina, gusto sanang saktan ang taong ito. Kapatid na value, ikaw. Sama ka sa amin ngayon.
Minyu, ang cute mo talaga. Hawak mo ang ahas na inalagaan ko, para sa sariling kapakinabangan mo. Ako si Song Xian, ang tunay na may-ari ng maliit na puting ahas. Ako ang taong kailangan mo talaga. Siya ay isang sinungaling. Naharang ko siya. At mag-uulat din ako sa pulis. Sinira niya ang kontrata ng aming pamilya, ang Song, para sa mga kapulisan. Ako ang punong guro ng paaralan. Maaari ko ring patunayan na ang taong ito ay si Yuke. Gusto mong saktan si kaibigan na value. Ikaw, sumama ka sa amin ngayon. Minyu, ikaw na cute na bata, hawak mo ang ahas na inalagaan ko, para sa sariling kapakinabangan mo. Ako si Song Xian, ang tunay na may-ari ng maliit na puting ahas. Ako ang talagang kailangan mo. Siya ay isang sinungaling. Hindi ko akalain, hindi ko inisip na ganito ang mangyayari sa ating paaralan. May mga tao talagang walang asal, mga estudyanteng may pagkabaliw at pagkasira ng isip. Talagang pagkukulang ito sa aming pamamahala. Pasensya na po, Ginoong Song. Hindi na kailangang ganyan. Direktor, sa huli, kayo po ang paaralan namin. At meron pang mga talentong tulad ni Minyu. Oo nga. Salamat na lang kay Minyu. Dahil sa kanya, nakapagbibigay pugay ang aming paaralan. Ginoong Song. Talagang interesado ako sa maliit na puting ahas. Palagi kong nararamdaman na hindi ito pangkaraniwang ahas. Kaya, gusto kong pumasok agad sa laboratorio ng biolohiya para magsimula ng pananaliksik tungkol dito, kung gusto mo. Siyempre hindi ako pipigil, kung hindi naman, dadalhin kita ngayon sa Songs, HMM. Kagawad Minyu, dito, nais kong batiin ka, na sana makamit mo agad ang iyong mga resulta sa pananaliksik. Salamat, punong guro. Punong guro, sige, aalis na kami muna. Sige, ihahatid ko kayo. Oh, Ginoong Song, tingnan mo, nailabas ko na ito. Ito ang serum mula sa lason ng ahas, Ang serum na ito ay kayang lunasan ang karamihan ng lason ng ahas. Kung gagamitin ito sa larangan ng medisina, makakatulong ito na mailigtas pa ang mas maraming tao. Ang galing mo, Minyu. Ang serums na ito, matagal na itong pinag-aaralan ng pamilya Song, pero walang naging progreso. Hindi ko inakala na sa loob ng 3 buwan ng pagdating mo, magkakaroon tayo ng bagong breakthrough. Talagang hindi ako nagkamali sa iyo. 3 buwan na. Dumating ako ngayon para sabihin sa iyo, noong nakaraan, si Yuke, dahil sa paghahanap at paglabag sa kontrata, ay nahatulang makulong ng 3 buwan. Malapit na siyang makalabas ngayon. HMM, ang serums na ito ay kayang neutralisahin ang karamihan ng lason ng ahas. Kung gagamitin ito sa larangan ng medisina, mas marami tayong maliligtas na buhay. Ang galing mo talaga, Minyu. Ang serums na ito, matagal na itong pinag-aralan ng pamilya Song, pero wala pa ring progreso. Hindi ko inakala, may bagong balita na tayo. Hindi ako nagkamali sa'yo, 3 buwan na ang lumipas. Dumating ako ngayon para sabihin sa'yo, noong nakaraan, si Yuke, dahil sa paghahanap at pagwasak ng kontrata, nahuli siya at nakulong ng 3 buwan. Malapit na siyang makalabas ngayon. Sa tingin ko, ang taong ito ay may panganib na dala at lalo na siyang galit sa aming dalawa. Natatakot akong maghihiganti siya, maghihiganti siya kung ayon sa ugali ni Yuke. Tama nga. Pero huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng tao para bantayan siya. Kung may kakaiba siya, malalaman ko agad. Mas mabuti pa rin siguro na ihatid muna kita pa uwi sa mga araw na ito. Hindi na siguro kailangan, Ginoong Song. Nakakainis naman ito. Ikaw ngayon ay isang mahalagang talento ng pamilya Song. Sa loob ng 3 buwan, nakagawa ka ng ganitong kahusay na serum. Kailangan itong ingatan ng mabuti. Ginoong Song, sobra ka namang magpabango. Sa totoo lang, gusto kong pag-aralan ang maliit na puting ahas, pero 3 buwan na ang lumipas. Pero hindi pa rin siya nakikita. Hindi mo naman kasalanan yun, kasi bihira ang maliit na puting ahas, at wala pang katulad na sample noon. Kaya para kang nagsimula mula 0. Normal lang na kailangan ng oras. Pero, naniniwala ako na sa kakayahan mo, magkakaroon ka agad ng progreso. Yung maliit na ahas sa nakaraang buhay ay, matapos ang ilang taon lang muling lumitaw kasama ng mga ibang ahas. Sa pagkakataong ito, White, babalik ka pa ba? Halika. Ito ang paborito mong lutuing radish. Kainin mo pa. Ngayon, ang bagong produkto ng Song Biological, ang kanilang bagong serum laban sa ahas. Sinasabing ito ay gawa ni Miss Minyu, ang kanilang bagong leader ng team, na nagsaliksik nito. Kayang masolusyonan ang daang uri ng lason ng ahas. Maaaring tawaging isang all-around na panlaban sa ahas, Ginoong Minyu. Ako ay nakulong ng 3 buwan, pero ikaw ay naging matagumpay at kilala na. Hindi kita palalampasin. Sa larangan ng medisina, maraming tao ang matutulungan nito. Ang likha ni Miss Minyu ay kayang lunasan ng 100 uri ng makamandag na ahas. Maaaring tawaging isang all-around na panlaban sa ahas, Miss Minyu. Ako'y nakulong ng 3 buwan.
Pero ikaw ay nakamit na ang tagumpay. Hindi ako magsasawa na hanapin ka sa larangan ng medisina. Kung sakali, makakatulong ito sa maraming tao. Xiaoke. Tinanggal ka sa paaralan, pinagbawalan sa industriya. Nag-isip kami ng paraan ng nanay mo at ako. Magpalipat ka ng lugar, ulitin mo ang isang taon sa high school. Tapos kapag dumating ang college entrance exam, mag-aral ulit ng ibang kurso. Sana mas maganda ang kursong ito, na walang kinalaman sa dati kong kurso. Oo. Kaya pala nagsumikap akong mag-aral ng maraming taon, para lang sayang. Bakit ko pa kailangang magsimula ulit? Ayoko. Mukhang kailangang may padala siya agad. Kung mananatili pa siya, lalo lang siyang mag-iisip ng mali. Sa huli, wala nang lunas. Ginoong Song, hindi mo na kailangang samahan ako dito, di ba? Kahit gaano pa siya kahusay, hindi siya makakapasok. Ang laboratorio ni Song, talagang hindi na kailangan, dahil si Yuke ay malapit nang umalis. Paano mo nalaman? Tingnan mo. Ito si Yuke. Saan kaya siya pupunta? Ginoong Song, hindi mo kailangang palaging samahan ako dito, di ba? Kahit gaano pa kagaling si Yuke, hindi siya makakapasok dito, sa laboratorio ng Song Corporation. Tunay ngang hindi na kailangan, dahil si Yuke, malapit na siyang umalis. Paano mo nalaman? Tingnan mo. Ito si Yuke. Saan kaya siya pupunta? Maliit na kinga. Inaayos na ni tatay lahat. Pupunta ka doon para mag-aral ng mabuti. Sisikapin mong makapasok sa magandang universidad sa susunod na taon. Xiaoke ah. Paano kaya? Sasama na lang si mama sa'yo para samahan ka sa pag-aaral. Gaano na ba ako katanda? Dati ay magre-review pa sana ako. Sobrang nakakahiya na mag-aral muli sa kolehiyo. Kailangan mo pang mag-aral kasama. Bakit mo ako pinapahirapan na araw-araw akong pagtawanan? Anak. Hindi ba't nag-aalala lang si mama para sa'yo? Sige na, huwag mo na akong istorbohin. Kapag inistorbo mo pa ako, hindi na ako pupunta. Ikaw. Tara na. Pumasok na si Song Zhang Yuke sa waiting room. Dapat ay umalis na siya ng maayos. Wu Chan. Sige, hindi na kailangang sundan siya. Baka makita niya tayo. Okay. Ang bilis naman niyang pumasok. Mingyu, ikaw na babae, hindi pa kita pinagsusumbatan. Aba, may nagpadala ng tao para sundan ako. Ting, akala mo ba na madaling mapagsamantalahan si Yuke? Maghintay ka lang. Mingyu, ikaw na babae, hindi pa kita pinagsusumbatan. Mayroon talagang nagpadala ng tao para subaybayan ako. Ting, akala mo ba'y madali akong lapitan? Yuk, maghintay ka lang. Mukhang may kaunting katinoan si Yuk, hindi siya nagdulot ng gulo. Tahimik siyang umalis. Kung nag-aral lang siya ng mabuti, kung muling susubukan, maaaring ituring na paglimot sa nakaraan, at muling magsisimula. Ginoong Song, kaya hindi mo ako kailangang ihatid pa uwi ngayong gabi. Maaari kung hindi ka ihatid pa uwi, ngunit gusto kitang yayain kumain ngayong gabi. Panginoong Song, bakit wala pang tao dito? Hindi mo ba siniguro ang buong lugar? Hindi naman. Nagpaalam lang ako. Pag-aari rin ng pamilya Song ang restaurant na ito. Ngayon kahit naimbitahan kita na kumain sa bahay ko, ayos lang iyon. Pero para sa dalawa lang kami. Medyo sayang, di ba? Hindi naman. May bagong serum na inilabas. Nagbigay ka sa amin ng malaking benepisyo mula sa Song, na nagdala ng malaking kita. Pinapalago rin nito ang pag-unlad ng pamilya Song sa isang mas mataas na antas. Bilang may-ari, karapat-dapat lang napakainin kita. Sobrang-sobra naman yan, at binigyan mo pa ako ng malaking bonus. Ito ay dagdag na gantimpala, pakiusap. Minyu, ikaw na maliit na cute. Lahat ng magagandang bagay na ito, dapat sana ay akin. Pakiusap. Minyu, ikaw na maliit na cute. Lahat ng magagandang bagay na ito, dapat sana ay akin. Anong nangyari, Mingyu? Walang anuman. Kakatapos ko lang makita ang isang anino na dumaan. Medyo pamilyar siya. Si Yuke ba yun? Baka maghanap ako ng tao para tingnan. Hindi naman siguro.
Sige na lang, baka naman niloko lang ako ng mata ko. Mas mainam na huwag tayong masyadong mag-alala agad-agad. Tama nga. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Ang ganda ng pagkakagawa. Nung nakita ko ang video mo na pinapakain mo ang maliit na ahas, naramdaman ko na ang necklace na ito ay bagay na bagay sa'yo. Ako na ang mag-aayos nito sa'yo. Ginoong Song, ikaw. Min Yu, pwede ba kitang ligawan? Ako. Natatakot ba kita? Min Yu, seryoso ako. Pero hindi mo kailangang sagutin agad. Isipin mo. HMM. Isisipin ko. Ayos na, naipadala na sa ibaba. Ngayon, makakapagpahinga na si Ginoong Song, di ba? Ayos, titingnan ko habang umaakyat ka. HMM. Parang si Yuke. Okay, naipadala na sa baba. Pwede nang mag-relax si Pangulong Song ngayon. Sige, titignan kita umakyat. HMM. Parang si Yuke. May iba pa bang kailangan si Pangulong Song? Umalis ka na ba sa bahay? HMM, malapit na tayo sa pintuan. Anong nangyari? May iba ba sa paligid mo? Tulad ng isang nag-iisang babae. Kakatapos ko lang makita si Yuke. Pumasok din siya sa apartment building kung saan ka nakatira. Wala. Siguro nagkamali ka ng pagkakita. Katatapos lang may isang kuya na pumunta. Mukhang. Siguro siya ay residente dito sa building na ito. Ayos na. Mukhang sobra na ang pag-aalala ko. Pero umuwi ka na agad. Pagpasok mo sa bahay, huwag kalimutang magpadala sa akin ng message para malaman kung ligtas ka. O sige. Sino kayo? Kami. Siguradong hindi kami mabuting tao. Para ba kayo dito dahil sa pera? Pero hindi naman ako mayaman. Isa lang akong ordinaryong tao. Ordinaryong tao, wala kang pera. Narinig namin sa iba. Yung tungkol sa posisyon mo, sa Song Biological, ang simula ng sahod ay milyon. Sabi pa ng iba, ikaw ang nag-develop ng bagong serum para sa Song Corporation. At ang Song Corporation ay nagbigay sa iyo ng malaking bonus. Hindi ko akalain na ang babaeng ito ay mukhang Loki. Isa pa rin siyang malaking tupa. Hahaha. Hindi kayo ba ang nagsimula nito? May nagsabi bang kayo ang pumunta dito? Si Yuke, di ba? Ang bilis ng pag-iisip mo ah. Ha? Talagang siya nga pala. Mukhang siya nga ang taong nakita ko ngayon. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kunin mo na agad ang pera. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pagkatiwalaan siya. Niloloko niya kayo. Ako ay taga Song Bio. Kung may mangyari sa akin, siguradong wala kayong magandang kahihinatnan. Payo ko sa inyo na huminto na kayo. Kung hindi, ano pa ba? Mabilis naman ang isip mo. Ha? Siya nga talaga iyon. Mukhang siya nga ang nakita ko ngayon.
Huwag mag-usap ng mga walang kwentang bagay. Agad na ilabas ang pera. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko niya kayo. Ako ay tao ng Songshi Biotech. Kung may mangyari sa akin, siguradong hindi kayo magkakaroon ng magandang kapalaran. Mas mainam na huminto na kayo sa tamang paraan. Kung hindi, anong mangyayari? Yuke. Ikaw talaga. Ako nga. Kumusta? Nakakita ka ba sa akin? Sobrang gulat ka, hindi ba? Mahal kong kamag-aral na si Minyu. Ikaw ang nagsisi sa sarili mo. Pinutol mo ang iyong kinabukasan. Ngayon ay hindi ka pa rin nagsisisi, at nagpatuloy ka pang saktan ng sarili. Nasaan ang katinoan mo? Ako'y baliw na. Dati ay magaling akong mag-aral. Ang kinabukasan ay maliwanag. Lahat dahil sa'yo, maliit na cute. Nakahuli ako ng maliit na ahas. Para lang takutin ka. Hindi ko inakala na hindi ka mabibiktima. At unti-unti mo pa akong niloko. Nasira mo ang buhay ko. Ako ang nakasakit sa'yo. Siyempre, ikaw mismo ang nagsimula nito. Dapat sana ay maayos lang tayo. Ikaw ang nag-isip ng iba't ibang paraan para suruan ako. Pero hindi ka nagtagumpay. At ikaw pa ang nadamay. Ngayon, may lakas pa ng loob kang magreklamo sa iba. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa rin ako hinaharap ng ganito? Kayo tatlo, dakpin ninyo siya. Sandali. Bakit kayo tatlo sumusunod sa kanya? May utang kayo sa kanya. Ako. Hindi ako may utang sa kanya. Kami ay dahil sa pera. Kakausap mo lang ako. Ibig sabihin, siya ang nagsabi sa inyo na ako ay isang malaking tupa, kaya kayo dumating. Kung bibigyan ko kayo ng pera, paano kung lumipat kayo ng panig? Sandali lang. Bakit kayo tatlo nakikinig sa kanya? May utang kayo sa kanya, TSK. Hindi ako may utang sa kanya, dahil sa pera. Kaya kami lumapit sa iyo. Ibig sabihin, siya ang nagsabi sa inyo, ako ay isang malaking matabang tupa, kaya kayo dumating. Bibigyan ko kayo ng pera, paano kung lumipat kayo ng panig? Hindi pwede. Kailangan sundin ninyo ako. Dahil pera ang dahilan ng pagdating nila, ako ang nagdala sa inyo, kaya dapat sundin ninyo ako. Dumating sila dahil sa pera. Siyempre, ang may pera ang sinusunod. Ay, may punto siya. Dahil nga tayo ay para sa pera, saan naman ang pera? Sino ang susundin natin? Oo nga. Nabaliw ba kayo tatlo? Sundin niyo siya. Kapag may pagkakataon siya, tiyak na magre-report siya sa pulis. Magre-report ka ba sa pulis? Siyempre hindi ako magre-report. Hindi siya. Ako ang gagawa. Basta't makinig kayo sa kanya. Agad akong tatawag ng pulis. Ikaw, cute ka. Magtatawag ka pa ng pulis. Pag dumating na ang pulis, siguradong wala siyang problema. Pero kayong tatlo, paano kung kami? Sundin namin ang sinabi mo. Siyempre makakakuha kami ng pera, at magpapakasaya ng todo. Sabi ko sa inyo, may milyon-milyon siyang pera. Boss, kung kami mga kapatid ay may ganitong dami ng pera, hindi ba tayo makakain at makakapag-enjoy ng masaya sa lahat ng dako? Oo nga. Itong malaking tupa ngayon, kailangan talagang patayin. Ano pa ang hinihintay natin? Kayo tatlo, bilisin nyo. Ay toliin mo siya para sa akin. Tapos habarin mo siya. May milyon-milyon siya sa katawan niya. Boss, kung kami mga kapatid ay may ganitong dami ng pera, hindi ba pwede na kaming mamuhay ng marangya at malaya saan-saan? Oo nga. Ang malaking tupa ngayon, kailangan talagang patayin. Ano pang hinihintay? Kayo tatlo, dali na atakihin siya. Ihigpit ang pagkakadena sa kanya, tapos habarin mo siya ng lahat. Bakit mo ako niloko noon? Hindi lang kita sisira. Gagawin ko pang wasakin ang iyong reputasyon. Sadyang nababaliw ka na. Walang magandang kahihinatnan ang gagawin mo. Bago iyon, sisiraan muna kita. Kayo tatlo, dali kayong lumapit. I-record ko ito. I-upload mo sa online. Siguradong magiging viral ito sa buong net. Baliw ka ba? Saka mo pa i-upload sa online. Siguradong mahuhuli tayo. Mag-alala ka. Maglalagyan ako ng blur sa'yo. Ang tanging mukha lang niya ay ang cute na mukha. Ay, hindi lang siya may ilang milyon. Maganda pa siya. Wala kayong talo dito. Talagang kaakit-akit ang babaeng ito. Isa pa siyang estudyanteng babae. Kung matutulog ako sa kanya, sapat na rin iyon para sa akin. Oo, 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 oo. Hindi ba kayo susubok? Ako na lang ang susubok. Ginoong Song. Bakit hindi pa ako sinasagot ni Minyu?
Natatakot mo ba akong guluhin? Ginoong Song pa rin. Bakit? Asahan mo ba na siya ang tutulong sa'yo? Ako. Huwag kang mangarap. Kayo tatlo, dali na kayong umakyat. Uy, alisin nyo nga yan, alisin. Sino ang tinatakot mo? Xiaobay. Bakit hindi pa sumasagot si Minyu sa akin? Natatakot ka sa akin, pati si Ginoong Song. Bakit? Umaasa ka ba na siya ang magliligtas sa'yo? PFFT, huwag kang mangarap. Kayo tatlo, bilisin nyo. Hey, alisin mo yan. Sino yung tinatawag mo? Si Xiaobay. Bakit? Bakit hindi mo tinatawag si Song Xian? Bakit siya tinawag na ahas? Sino pa yang Xiaobay? Kung lalapit siya, tiyak na paghahatiin ko siya sa 8 bahagi. Ulo. Ang daming-daming ahas. Lolo, takot na takot ako dito. Bakit ang dami nitong ahas? Seryoso, ikaw talaga, si Xiaobay. Tumatanda ka na. Dumating ka ba para protektahan ako? Ikaw na walang utang na loob na ahas. Ngayon lang nakalapit ka pa para guluhin ang ginagawa ko. Linisin mo ang bibig mo. Si Xiaobay ay nandito para iligtas ako. Itong ahas. May lason. Walang silbi. Hindi naman talaga ito makamandag na ahas. Kagat lang nito ay masakit na. Anong nakatungo ka dyan? Dali, pasok mo na. Huwag kang peke. Walang ahas na walang venom. Gusto mo lang kaming mapahamak. Kung gusto mong sumakay, ikaw na lang. Kung ako ang sasakay ako. Takot kayo sa kanya. Ako, hindi ako natatakot. Linisin mo ang dila mo. Si Xiaobay ay nandito para iligtas ako. Itong ahas. May lason ito. Walang kwenta. Hindi naman talaga ito lason na ahas. Kagat lang nito, masakit na. Anong nakatungo ka pa dyan? Dali, pumasok ka na. Ang yabang mo. Walang ahas na walang lason. Gusto mo lang kaming saktan. Kung gusto mo, ikaw na lang. Kung ako ang gagawa, ako na. Kayo ang natatakot sa kanya. Ako, hindi ako natatakot. Nagmamalaki ka pa sa akin. Kung lalapit ka, siguradong kakagatin ka ni Xiaobay. Akala mo ba kaya niyang saktan ako? Hindi ito nakakalason na ahas. Ang mga ibang ahas na dala nito, ay mga hindi rin nakakalason na ahas. Wala silang kakayahang makasakit. Noong nakaraang buhay, hindi ko naintindihan ng mabuti. Pero ngayon naisip ko, kung noong nakaraang buhay si Xiaobay, at ang mga ahas na iyon ay hindi nakakalason, paano nangyaring nakagat ang pamilya ko? Noong mga nakaraang pagkakataon, sinira mo ang mga plano ko. Ngayon, sabay na tayong titigil. Ginoong Song, tawagin mo pa ako. Nalululong ka na sa laro ng lobo, di ba? Hindi darating ang lobo, narito na ako. Minyu, kamusta ka? Ayos lang ako, si Xiaobay ang nagligtas sa akin. Ginoong Song, paano mo ako nahanap? Napansin kong hindi ka nag-reply sa mga mensahe. Sakto, si Xiao Zhao na nagbabantay kay Yuke dati. Sabi niya hindi talaga sumakay si Yuke sa sasakyan. Alam ko talagang may nangyari sa'yo. Song Xian, ganyan ka na lang kay Minyu. Song Zong, tawagin mo pa. Nasasaktan ka na sa laro, di ba? Hindi darating ang lobo. Narito na ako. Minyo, kumusta ka? Wala akong sakit. Si Xiaobay ang sumagip sa akin. Paano mo nahanap si Ginoong Song? Napansin kong hindi ka pa sumasagot sa mga mensahe. Sakto, si Xiao Zhao na nagbabantay kay Yuke. Sabi niya, hindi siya sumakay sa sasakyan. Alam ko na may nangyari sa'yo. Song Xian, ganyan ka na lang kay Minyo. Siyang girlfriend ko. Syempre, tutulungan ko siya. Tingnan mo, naglalaro siya sa ahas. Hindi mo ba siya natatakot? Ang ahas ay nakakagat. Pero para sa sariling depensa, mas mabuti pa ito kaysa sa mga katulad mong masama. Ikaw, naka-report na ako sa pulis bago ako dumating. Yuke, paglabas mo pa lang, nagkakasala ka na naman. Ngayon, bumili ka pa ng tao para saktan. Talagang nagpakamatay ka na sa mga ginagawa mo. May ahas na gustong kumagit sa'yo. Okay ka lang ba? Umiwas si Yuke. Huwag mo munang alalahanin siya. Nag-atake ka. Ayos lang ako. Hindi ako kakagatin ng maliit na puting ahas. Kaya pala ito ang maliit na puting ahas. Mukhang. Dumating na ba ang pulis? Siguro nga. Nasaan si Xiaobay? Siguro umalis na siya. Ginoo pulis. Sila tatlo, pumasok sa bahay ng girlfriend ko nang walang pahintulot, masamang intensyon. Kasama ng pulis, may isa pa silang pangunahing salarin na si Yuke, kaya tatakbo lang niya ng magulo. Dumating na ba ang pulis? Siguro nga, nasaan si Xiaobay?
Dapat ay umalis na siya. Mr. Police. Silang tatlo, pumasok sila sa bahay ng girlfriend ko. May masamang balak. Mr. Police. May isa pa silang pangunahing salarin na si Yuke. Kaya tatakas lang niya sa kaguluhan. Sige, hihingi ako ng tulong. Ipagpatuloy ang paghahanap. Dalhin sila. Salamat sa inyo. Sige, mag-ingat kayo sa susunod. Kung sakaling may mangyari, kailangan mong agad na mag-report sa pulis. Sige, salamat. Natatakot ka ba kanina? Uminom ka ng tubig. Salamat. Kasalanan ko ito. Dapat nakarating na ako ng mas maaga. Yung pagkakataon na maging bayani at iligtas ang magandang babae. Nakuha pa nitong maliit na puting ahas. Tiyak na nakarating si Xiaobay ng tama. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado ako. Sabi mo kanina na parang ano? Nakita ko sa isang libro tungkol sa isang kakaibang ahas. Ang paglalarawan nito ay sobrang kamukha ni Xiaobay. Kakaibang ahas. Ang ganitong uri ng ahas ay walang lason at hindi mapanganib. Ngunit may isang katangian ito, na kaya nitong maintindihan ang sinasabi ng tao. Kaya ito, sa tingin ko, ito ay isang pinalabis na pagsasabi. Parang may pagkatao ito. Sobrang matatagalan ito sa utang na loob. Kapag naalala niya ang kabutihang ginawa sa kanya, patuloy niya itong gagantihan. Kaya palaging tinutulungan ni Xiaobay si Yuke. Dahil naaalala niya ang kabutihang ginawa ko sa kanya. Kaya nang makita niyang inaapi ako ni Yuke, dumating siya para protektahan ako. Kung ganoon nga siya ay isang kakaibang ahas. Talagang ganoon nga, tulad ngayong gabi. Nang ikaw ay pinahirapan ni Yuke, dumating ito para iligtas ka. Wala itong lason. At hindi rin ito nakakapinsala, kaya noong nakaraang buhay, inatake ako ng puting ahas, dahil din ito sa utang na loob, pero sinira nito ang pamilya ko at pinasawi kami. Nakakapatay ba ito ng tao? Hindi. Pero dahil siya ay napakamapagpasalamat, madaling siyang mapagsamantalahan ng iba. Si Song Xian ba yan? Ipinaalam lang namin sa'yo, nahuli na namin si Yuke, pero palaging nagrereklamo siya. Kailangang makita ang isang dalagang nagngangalang Minyu. Maaari ba itong makapinsala sa buhay ng tao? Hindi. Ngunit dahil ito ay napakamapagpasalamat, madaling magamit ng ibang tao. Si Song Xian ba yun? Ipinaalam namin sa'yo, nakuha na namin si Yuke, pero siya ay palaging nagwawala. Gusto niyang makipagkita sa isang ginang na nagngangalang Minyu. Sa palagay ko, hindi pwedeng gawin. Si Yuke ay sobrang delikado. Ayokong mapahamak ang girlfriend ko. Kawani ng pulis. Ako si Minyu. Gusto ko ring makilala si Yuke. Maaari na akong pumunta ngayon. Ayos, si Ginang. Minyu, tama ba? Maaari ka nang pumunta ngayon. Sige. Ikaw, hindi ka natatakot. Si Yuke ay may mga paraan para saktan ako. Mayroon din akong ilang bagay na gustong itanong sa kanya, lalo na't siya ang nagpilit. Tumawag ang pulis. Kaya tiyak na siya ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang layunin. Mas mabuti pang samantalahin na lang ang pagkakataong ito, at ayusin na ang lahat ng bagay. Tama nga, sasamahan kita. Tama nga pala. Bakit mo? Sinabi sa kanila na ako ay girlfriend mo. Hindi naman ako pumayag. Nang tumawag ako sa pulis, tinanong nila ako, natakot akong isipin nilang may masamang balak ako, kaya't kailangan kong sabihin ito, ngayon. Wala na akong magagawa. Tara, dadalahin kita kay Yuke. Minyu, ang lakas mo namang pumunta para makita ako, bakit naman ako matatakot pumunta? Pero hindi ako nag-isa, at saka, maliit na puting ahas. Minyu, ang lakas mo namang pumunta para makita ko. Bakit ako matatakot na pumunta? Pero hindi ako nag-isa dito. At saka, ang maliit na puting ahas. Maliit na puting ahas. Kasama niya itong dinala mo. Yuke. Ang maliit na puting ahas ay isang kakaibang ahas. Ang pinakamalaking katangian nito ay ang pagkilala sa utang na loob. Magtatangi ng utang na loob. Paano kaya isang ahas? Hindi mo ba alam? Si Xiaobay ay may pag-unawa sa tao. Naiintindihan ang wika ng tao. Ang ibig mong sabihin. Noong una ay pinagtitripan ako, dahil naiintindihan nito ang wika ng tao, na akala mo ay inaapi kita, at nagpapakita ako ng utang na loob sa iyo. Oo. Kaya, kung hindi dumating si Xiaobay para iligtas ako ngayong gabi, kukunin mo ba ang buhay ko? Syempre, papatayin kita. Galit na ako sa iyo. Hindi lang kita papatayin. Gusto ko pang sirain ang pangalan mo. Naiintindihan ko na.
Ang pamilya ko kasi, hindi pala namatay dahil sa kagat ng ahas. Kasi si Xiaobay ay hindi mapanganib. Hindi ito nakakasakit ng tao. Anong sinasabi mo? Ikaw ang may gawa niyan. Ako. Ano ang ginawa ko? Si Xiaobay ay marunong magpasalamat. Hindi ito nakakasakit ng tao. Pero noong panahon na iyon, lahat ng bagay ay sinasadya mong ipinako kay Xiaobay Shi. Anong kalokohan ang sinasabi mo dyan? Xiaobay, nakita mo ba? Si Yuki ay nagdusa sa sarili niya. Mapaparusahan siya ng mahigpit. Hindi na niya ako sasaktan muli. Hindi mo na rin kailangang protektahan ako. Ikaw ay bahagi ng kalikasan. Bumalik ka na sa kalikasan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, ha? Magpakasaya ka lang. Maghintay ka na lang sa sarili mong karma. Hoy, bumalik ka na. Hindi ka pa tapos magsalita. Ang cute mo naman. Papatayin kita. Walang problema. Huwag kang mag-alala, lahat ng iyon ay tapos na. Song Xian. Napag-isipan ko na. Handa akong maging girlfriend mo. Sa panibagong buhay na ito, walang alalahanin ang mga mahal sa buhay. Naayos ang mga nakatagong problema. Ang masasamang tao, may karma. Dahan-dahan kung aasahan ng buhay.